Invincible Divine Sword Kabanata 21. Hindi ko inaasahan na si Hu Xiangqian pala ay may dugo ng sinaunang mabangis na hayop. Nagulat din si Exi Hong. Bihira din ang sinaunang dugo. Bagamat hindi kapos sa mga henyo ang Tiandao Academy, kakaunti pa rin ang mga henyo na may sinaunang dugo. Talagang isang kaaya-ayang sorpresa ang makapag-recruit ng isang henyo na may sinaunang dugo sa taong ito. Gayunpaman, tumingin si Exi Hong kay Yang Xiaotian sa tapat ni Hu Xiangqian at nakasimangot. Dahil si Hu Xiangqian ay may dugo ng isang sinaunang mabangis na hayop, si Yang Xiaotian ay natatakot na siya ay matalo. Tapos, hindi man lang makapasok sa top 100 si Yang Xiaotian. Naisip din ng ibang matataas na opisyal ng Tiandao Academy ang problemang ito. Umiling ang pangalawang Elder Zhu Chenhui at sinabing, mukhang hindi makapasa si Yang Xiaotian sa enrollment assessment ng Tiandao Academy ngayong taon. Nakakaawa. Ang nakatatandang Zhong Yun, na naniniwala na ang lakas ni Yang Xiaotian ay napabuti sa pamamagitan ng pag-inom ng droga, ay nagsabi, walang dapat pagsisihan, ito ay ang kaligtasan ng pinakamatibay. Noon pa man ay ayaw niya sa mga alagad na umaasa sa droga para lumakas ang kanilang lakas. Dugo ng sinaunang mabangis na hayop. Tahimik na tiningnan ni Yang Xiaotian si Hu Xiangqian. Hindi siya nagmamadaling umatake, at hayaan ang kabilang partido na i-activate ang lahat ng kapangyarihan ng sinaunang Wild Beast Bloodline. Nang ganap na i-activate ni Hu Xiangqian ang kapangyarihan ng sinaunang Wild Beast Bloodline sa kanyang katawan, isang marahas na hininga mula sa sinaunang halimaw ang bumalot sa mundo. Isang bagyo ang nabuo sa paligid ng katawan ni Hu Xiangqian. Nang makita ito, lahat ng tao sa paligid ay namangha sa lakas ng bloodline ng mabangis na hayop. Yang Xiaotian, kunin mo ang suntok ko. Biglang sumugod si Hu Xiangqian patungo kay Yang Xiaotian, tulad ng isang marahas na hayop, at sinuntok si Yang Xiaotian sa dibdib. Umaalingaw-ngaw ang nakakatakot na kaway ng kamao. Nagkaroon ng mahinang dagandong ng hindi mabilang na mga hayop. Lumabas ka sa ring. Ang mga mata ni Hu Xiangqian ay mabangis, at sa isang kisap mata, ang kanyang kamao ay tumama na kay Yang Xiaotian. Nang makita ang matangkad na Hu Xiangqian na sumasabog patungo kay Yang Xiaotian na may momentum na sirain ang lahat, maraming babaeng disipulo ang tumalikod pa nga, hindi nakatiis na makita ang eksena ni Yang Xiaotian na sumabog sa plasma ng dugo. Boom! Sinuntok ni Hu Xiangqian si Yang Xiaotian sa dibdib. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa plaza. Sa sandaling naisip ng lahat na si Yang Xiaotian ay matatanggal sa ring sa pamamagitan ng suntok ni Hu Xiangqian, biglang nagbago ang mukha ni Hu Xiangqian, dahil noong sinuntok niya ang dibdib ni Yang Xiaotian, para itong sinuntok ang pinakamatigas na pader ng brilyante sa kasaysayan. Sakit. Ito ang unang naramdaman ng kanyang limang daliri. Kasabay nito, isang nakakatakot na puwersa ang napaatras mula sa dibdib ni Yang Xiaotian. Ang nakakatakot na puwersa na ito ay napakalakas na hindi pa niya ito nakita. Sa ilalim ng tingin ng lahat, napailing si Hu Xiangqian ng nakakatakot na puwersang ito. Gusto niyang kontrolin ang kanyang katawan, ngunit hindi niya ito makontrol. Halos bawat ilang hakbang pabalik, si Hu Xiangqian ay nagsusuka ng dugo at umatras sa gilid ng ring. Nang huminto si Hu Xiangqian, nakita niyang nabahiran na ng dugo ang kanyang dibdib. Itinaas ni Hu Xiangqian ang kanyang masakit na kamao at limang daliri, tulad ng pagpapataas ng kuko ng manok, at natakot na tumingin kay Yang Xiaotian, ikaw. Kung ano ka, hindi niya sinabi. Ano? Biglang tumayo sina Exi Hong, Zhong Yun at iba pa at gulat na napatingin sa no. 7 ring. Lalong natulala si Zhang He. Nang hindi makapaniwala ang lahat sa eksena, tinapik ni Yang Xiaotian ang alikabok sa kanyang dibdib, na talagang hindi maalikabok, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Hu Xiangqian, ang dugo ng sinaunang mabangis na hayop. Isa kang mahina. Oo, isang mahina. Isang alagad sa karamihan ang tumo, at hindi napigilan ang pagtawa at pagdura ng laway sa kanyang amo. Sa rostrum, narinig ni Zhong Yun ang mga salita at ibinuka ang kanyang bibig, gustong magsalita, ngunit sa huli ay hindi siya nakaimik. Nakatingin kay Yang Xiaotian na naglalakad, gusto ni Hu Xiangqian na umatras sa takot, ngunit nalaman niyang nasa labas na siya ng ring at hindi na maka-atras. Yang Xiaotian, anong body refining art ang ginagawa mo? Nagulat at nagalit si Hu Xiangqian. Mahinang sining. Sabi ni Yang Xiaotian. Mahina ang arte. Sa dami ng tao, halos magluwa na naman ng laway ang alagad sa pamamagitan ng poof. Ang mukha ni Hu Xiangqian ay naging kulay ube. Nahihiya siya at nagalit. Sinuntok niya si Yang Xiaotian gamit ang kabilang kamay, Yang Xiaotian, papatayin kita. Ang suntok na ito ay nag-condense ng lahat ng kapangyarihan ng kanyang Wild Beast Bloodline at lahat ng kanyang tunay na enerhiya.
Gayunpaman, hindi na niya muling tinamaan ang dibdib ni Yang Xiaotian, ngunit nataman ang lalamunan ni Yang Xiaotian. Ang lalamunan ang may pinakamahinang depensa, at hindi siya naniniwala na kayang sanayin ni Yang Xiaotian ang kanyang lalamunan sa antas ng brilyante. Ngunit sa sandaling sumuntok siya, sinuntok din ni Yang Xiaotian. Nagtama ang dalawang kamao. Isang malutong na tunog na nakakabasag ng buto ang narinig. Ang mukha ni Hu Xiangqian ay natakot, at sinuntok siya ni Yang Xiaotian sa tiyan ng isa pang suntok. Bang! Si Hu Xiangqian, na nakatayo sa gilid ng ring, ay tinamaan ni Yang Xiaotian na parang sandbag at lumipad pataas. Pagkatapos lumipad ng mataas, nahulog siya sa gilid ng plaza. Nayanig ang lupa. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum, isang pagtingin. Nakahiga doon si Hu Xiangqian, hindi gumagalaw. Natigilan ang lahat. Kaya lang, tapos na. Sa simula, inakala ng lahat na si Hu Xiangqian, na nag-activate ng dugo ng sinaunang mabangis na hayop, ay maaaring makipaglaban kay Yang Xiaotian sa 10 o 8 galaw kahit na siya ay natalo, ngunit siya ay natalo ng ganoon kadali ni Yang Xiaotian. Nagulat ang lahat, at ang mga estudyante ng Xuanbing Academy ay nagmamadaling pasulong para buhatin si Hu Xiangqian, ngunit nang buhatin nila si Hu Xiangqian, nalaman nilang basa ang pandya ni Hu Xiangqian. Ang weird ng mukha ng lahat. Si Zhang He, ang dean ng Xuanbing Academy, ay kumaibot sa kanyang mukha. Ngayon lang, kinutya niya si Yang Xiaotian na siya ay bugbugin para umihi ni Guo Wei. Talagang sinasadya ni Yang Xiaotian, sinasampal siya ni Yang Xiaotian sa mukha. Zhang He looked at Yang Xiaotian angrily. Sa sandaling ito, nagkaroon ng isa pang malakas na putok, at si Chen Hailin ay napatalsik din sa ring sa pamamagitan ng suntok ni Guo Wei. Nakahiga doon si Chen Hailin, huminga ng higit pa sa paglanghap. Sa oras na ito, si Guo Wei ay tumingin kay Yang Xiaotian ng pag-alit, at ang dalawa ay nagkatinginan. Matapos ipahayag ng referee na si Yang Xiaotian ang nanalo sa kompetisyon, pumunta si Yang Xiaotian kay Chen Hailin ng Thunder Academy. Sa pagtingin kay Chen Hailin, na ang mukha ay mapula at humihingal, lumubog ang mukha ni Yang Xiaotian, at kumuha siya ng top grade na immortality pill at hiniling kay Chen Hailin na lunukan ito. Pagkatapos ng matinding laban, natapos din ng ibang estudyante sa entablado ang unang kompetisyon. Pagkatapos, ito ay ang pangalawang laro. Sa larong ito, iginuhit ni Yang Xiaotian si Xiao Fei mula sa Tiandao Royal Family. Si Xiao Fei ay pinsan ni Xiao Yong. Ang Xiao Fei na ito ay napakalakas at talino. Sa mga disipulo ng Tiandao Royal Family na kalahok sa kompetisyong ito, ang kanyang lakas at talento ay pangalawa lamang kay Xiao Yong. Sa lahat ng mga kalahok na alagad sa pagkakataong ito, siya ay kinikilala ng lahat bilang ikapito sa lakas. Napakunot ang noo ni Xiao Fei nang makita niyang lalaban siya kay Yang Xiaotian sa ikalawang laro. Nang makita ang ekspresyon ni Xiao Fei, sinabi ni Xiao Yong, si Yang Xiaotian ay umasa lamang sa kanyang malakas na katawan. Si Hu Xiangqian, ang tulala, ay piniling makipagkompetensya sa kanya sa pisikal, kaya siya ay natalo. Ang Dragon Tyrant Art na iyong pinagsanayan, na sinamahan ng Dragon Tyrant Sword Technique, ay angkop para sa pangmatagalang pag-atake. Siguradong matatalo si Yang Xiaotian sa iyo. Tumango si Xiao Fei, at saka naglakad papunta sa stage. Ang mga nangungunang pinuno ng Tiandao Academy ay nagulat nang makita si Xiao Fei na lumalaban kay Yang Xiaotian sa ikalawang laban. Hindi ko inaasahan na maglalaban sina Xiao Fei at Yang Xiaotian sa laban na ito. Ano sa palagay mo? Nakangiting tanong ni Xi Hong sa lahat. Ang dakilang elder na si Zhong Yun ay nagsabi, si Xiao Fei ay may lakas ng 7 nangungunang. Nilunok niya ang Dragon Liquid noong siya ay bata pa. Ang Dragon Tyrant Art ay nasanay na sa ikapitong antas. Ang kanyang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan na Dragon Tyrant Sword Technique ay umabot pa sa estado ng pagiging perpekto. Paano magiging kalaban niya si Yang Xiaotian? Ang pakikinig kay Zhong Yun ay nagsabi na si Yang Xiaotian ay hindi ang kalaban ni Xiao Fei. Hindi nagsalita si Fan Ritan, deputy din ng Tiandao College, at ang pangalawang elder na si Zhu Chenhui at iba pa. Kahit na ang dobleng suntok ni Yang Xiaotian ay lumilipad pasulong, ito ay nakakagulat at nakakagulat. Gayunpaman, mula sa mga mata ni Fan Richua at ng iba pa, si Yang Xiaotian ay mayroon lamang 10 nangungunang lakas. Kung ikukumpara sa unang 7 Xiao Fei, mayroon pa ring tiyak na agwat. Bagamat si Hu Xiangqian ay may dugo ng mga sinaunang hayop, nakikita ni Fan Richua at ng iba pa na ang sinaunang mabangis na hayop na dugo ni Hu Chenchen ay kakagising lang ng mahabang panahon, kaya hindi malakas ang kanyang kapangyarihan, at natalo siya sa kamay ni Yang Xiaotian.
Sinabi ni Xi Hong, hindi ko alam kung ano ang nilinang niyang Xiaotian, at ang katawan ay napakalakas. Masyado siyang na-curious dito. Naalala niya na hindi malakas ang paraan ng pagpino ng Demon Sword College. Hindi sumang-ayon si Zhong Yun, ito ay mas mahusay kaysa Hu Ziyang forward. Kung ihahambing ito sa katawan ni Guo Wei at Lin Xiao, ito ay mas malala. Kung kalaban niya si Guo Wei o Lin Xiao sa kanyang unang laro, hindi ito ang kasalukuyang resulta. Kung nakikipaglaro siya kina Guo Wei at Lin Xiao, tiyak na may bobomba siya ni Guo Wei at Lin Xiao. Tumango si Fan Richua at sinabing, malakas ang laman niyang Xiaotian, ngunit si Guo Wei, na negel-inang ng mga sinaunang pamamaraan ng pagpino, ay mas malala pa rin. Sa talakayan ng lahat, dumating si Yang Xiaotian sa ring. Tumingin si Xiao Fei kay Yang Xiaotian, ang kanyang mga mata ay natigilan, Yang Xiaotian, ang iyong lakas ay napakalakas, na may nangungunang 10 lakas. Pero sa kasamaang palad, ang nakilala mo sa ikalawang laro ay ako. Ang implikasyon, si Yang Xiaotian ay nakatadhana na hindi pumasa sa enrollment assessment ng Tiandao College. Nakatingin kay Xiao Fei nang may kumpiyansa, ngumiti si Yang Xiaotian, tama ka, nakakalungkot talaga. Narinig ni Xiao Fei na ang mga salita ni Yang Xiaotian ay nagbibigay inspirasyon, ang kanyang mukha ay lumubog, at ang lamig ay umuugong, na hinihimok ang Barmaju. Biglang, isang kamangha-manghang puwersa ang lumabas sa kanyang katawan. Nakita ko ang 8 kamangha-manghang kapaligiran sa paligid ng katawan ni Xiao Fei. Ang bawat daloy ng hangin ay may makapal na braso, na nakabalot sa Xiao Fei, ay lubhang espiritual, at makikita na ang hugis ng ahas ay makikita. Ngunit lahat ng nakakita sa eksenang ito ay nabigla. Balongju, ang ika-8 palapag. Si Zhong Yun ay hindi sinasadya, at pagkatapos ay tumawa, hindi ko inaasahan, si Xiao Fei ay talagang nag-practice ng Bonju sa ika-8 palapag. Ang ika-8 palapag ni Xiao Fei ay kahanga-hanga rin kina Xi Hong, Fan Richua at iba pa. Balongju, ang kapangyarihan ng kapangyarihan ni Xiao Yong ay pangalawa lamang kay Xiao Yong. Sa daan-daang taon, si Liao Liao, na nakapag-practice ng tagumpay ng dragon sa daan-daang taon, ay walang sinumang makakapagtanim ng batong Ju sa ika-8 palapag sa edad ni Xiao Fei. Tumingin si Fan Richua kay Xiao Fei sa ring at humanga, kwalipikado si Xiao Fei. Pagkatapos magsanay ng ganito, natatakot akong linangin ang Dragon Ju sa pinakamataas na antas sa loob ng 20 taon, na naging unang makalangit na kaharian. Mga tip sa pagsasanay sa pinakamataas na antas. Tumawa din ang pangatlong elder na si Sun Zi, itong Xiao Fei, nakita ko, at pagkatapos ay tinanggap ko si Xiao Fei bilang isang disipulo, maaari kang makipag-away sa akin. Sa singsing, dumarami pa rin si Xiao Fei, at isang malaking kutsilyo ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang malaking kutsilyong ito ay eksakto ang prestihiyosong espadang Bod Oli na kutsilyo ng makalangit na pamilya ng hari. Sa katawan ng kutsilyo, ito ay nakaprint na may parang buhay na bully dragon. Sa araw, tila nabuhay ang Tyrannosaurus dragon. Yang Xiaotian, huwag mong sabihing binubuli kita, matangkad na sandata. Itinaas ni Xiao Fei ang Dragon Sword, itinuro si Yang Xiaotian, at nangingibabaw ng patagilid, na pinagmamasdan ito ng maraming babae sa eksena. Kontratahin mo, hindi mo pa kailangan. Umiling si Yang Xiaotian. Ano, itong Yang Xiaotian ay gustong lumaban sa bond sword ni Xiao Fei. Nang marinig na hindi gumamit ng armas si Yang Xiaotian, maraming mga master sa kolehiyo sa eksena ang nagkamali. Humihingal si Zhong Yun, walang tao sa mata, mayabang. Tumawa ang pangalawang elder na si Zhu Chenhui, natalo niya lang si Hu Xiangqian, hindi nakakagulat na magkakaroon siya ng ganoong tiwala. Ang tiwala sa sarili ay isang magandang bagay, ngunit ang bulag na tiwala ay katangahan, kamangmangan. Pinuna ni Zhong Yun. Nakinig si Xiao Fei kay Yang Xiaotian upang labanan ang kanyang batong kutsilyo gamit ang mga kamao ng karne. Ang kanyang mukha ay lumubog, sa buong shuyuan, at biglang pinutol si Yang Xiaotian. Sa pag-ungol ng dragon, isang kamangha-manghang espada ang lumipad na parang asul na alon. Nakita ko na ang airflow ng ring space ay agad na naputol sa kalahati. Nang dumaan ang espada, patuloy na nagbibitak ang lupa sa entablado. Kaya isang perpektong paraan ng Battle Dragon Sword. Nang makita ang mga tirano ni Xiao Fei, pinuri ni Zhong Yun, walang pagkabulok, naroon ang kapangyarihan ng pag-crack ng dragon. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, nakita niya si Yang Xiaotian na sumuntok sa kanyang kalooban, at siya ay hindi maipaliwanag sa kanyang bibig. Kasunod nito, kumislap si Yang Xiaotian at lumapit kay Xiao Fei. Naramdaman na lang ni Xiao Fei na kumislap ang figure sa harap ng kanyang mga mata.
Naisip ni Yang Xiaotian at nagulat siya. Ang bilis ni Yang Xiaotian ay halos ganito. Huli na siyang mag-isip tungkol dito, at ang kutsilyong balong sa kanyang kamay ay pinugutan ng ulo si Yang Xiaotian. Isang paghiging. Sa ilalim ng espada, makikita pa ng lahat ang pag-flip ng buhok ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, nang baluktot ang balong knife ng kalaban, nil-arrow ni Yang Xiaotian ang kanyang mga daliri sa balong knife. Naramdaman na lang ni Xiao Fei na ang kutsilyong balong sa kanyang kamay ay tila nataman ng martilyo, sumakit ang kanyang mga braso, at ang kutsilyong balong ay nil-ipad palabas dito, at siya mismo ay dinala ng kapangyarihang ito. Nang hindi sumagot si Xiao Fei, biglang sumuntok si Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Ang lakas ng boxing ay binomba sa 9 na genuine snake sa paligid ng katawan ni Xiao Fei. Sa isang malakas na putok, 9 na True Yuan Dragon ang sabay-sabay na sumabog, at si Xiao Fei ay natangay din, ngunit hindi pa ito tapos. Kumislap si Yang Xiaotian at pumunta sa harap ni Xiao Fei, sinipa siya muli. Bumagsak si Xiao Fei sa ring na parang meteorite mula sa mataas na lugar. Gamulong ang mga sirang bato sa singsing. Tahimik ang plaza. Sa pagtingin kay Xiao Fei na binasag sa singsing, si Li Hong at iba pa ay natigilan ng mahabang panahon. Lalong natulala si Zhong Yun. Tapos na ba? Tapos na ba? Si Xiao Fei, na nag-practice ng Dragon Tyrant Art hanggang sa ika-8 antas at ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng Dragon Tyrant Sword Skill hanggang sa perpekto, ay pinatumba ni Yang Xiaotian ng 2 suntok at 1 sipa. Sa harap ni Yang Xiaotian, si Xiao Fei, na itinuturing ng lahat na ika-7 ranggo sa lakas, ay tila isang biro. At mula simula hanggang wakas, hindi man lang ginamit ni Yang Xiaotian ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Maging si Guo Wei, na nasa malayong singsing, ay sumimangot nang makita niya si Xiao Fei na ibinagsak ni Yang Xiaotian sa ring. Mukhang minamaliit niya si Yang Xiaotian. Malamang nasa top 4 si Yang Xiaotian. Ang kanyang lakas ay pangalawa lamang sa kanya, sina Xiao Yong, at Lin Xiao. Sa pagtingin kay Xiao Fei na natamba, ang referee ay mukhang kainahinala at nagpatuloy upang maingat na suriin ang mga pinsala ni Xiao Fei. Matapos kumpirmahin na walang lakas si Xiao Fei para lumaban, inihayag niya ang tagumpay ni Yang Xiaotian na may masalimuot na ekspresyon. Si Chen Changqing, Hile at ang 5 pa na palaging nag-aalala ay nakitang nanalo si Yang Xiaotian, at lahat sila ay masayang ngumiti. Ang 2 magkasunod na panalo ni Yang Xiaotian ay nangangahulugan na si Yang Xiaotian ay nakapasok sa top 100. Masasabing nakapasa si Yang Xiaotian sa Tiandao Academy Admissions Assessment. Hindi nagtagal, sunod-sunod din na natapos ang kompetisyon ng ibang mga estudyante sa second round. Sa huli, tanging si Yang Xiaotian at ang anak ng kulog ang nakalampas sa 10 tao mula sa Shanghai Kingdom. Sumunod, ito ay ang labanan ng nangungunang 100. Sa pagkakataong ito, iginuhit ni Yang Xiaotian ang numero 4. At ang kalaban niya sa larong ito ay si Guo Wei. Nakita ni Guo Wei na ang kanyang kalaban sa larong ito ay si Yang Xiaotian, at malamig na ngumiti. Matagal na niyang hinintay ang laban na ito. Mabilis na naglakad si Guo Wei patungo sa ring. Nakita ni Xiao Yong na lalabanan ni Yang Xiaotian si Guo Wei sa laban na ito, sumimangot, at sinabing, hindi ko inaasahan na lalabanan ni Yang Xiaotian si Guo Wei sa laban na ito. Ang kanyang orihinal na intensyon ay personal na makitungo kay Yang Xiaotian. Ngunit ngayon ay matatalo si Yang Xiaotian sa pakikipaglaban kay Guo Wei, kaya hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na personal na makitungo kay Yang Xiaotian. Alam ng mga bantay sa paligid niya ang iniisip ni Xiao Yong at sinabing, Your Highness, kahit na matalo si Yang Xiaotian kay Guo Wei, magkakaroon ka ng maraming pagkakataon para turuan siya ng leksyon sa hinaharap. Anyway, nakapasa siya sa Tiandao Academy Admissions Assessment. Matapos makapasok sa Tiandao Academy, hindi magiging madali para sa iyo na abusuhin siya sa anumang paraan na gusto mo. Tumango at ngumiti si Xiao Yong nang marinig niya ito, tama, maraming pagkakataon sa hinaharap, at hindi na kailangang magmadali. Nakita ni Yang Xiaotian si Guo Wei na mabilis na naglalakad papunta sa ring, at agad na naglakad patungo sa ring. Halos lahat ng mga mata ay nahulog kay Yang Xiaotian at Guo Wei. Sa rostrum, binigyang pansin din ni na Xi Hong, Zhong Yun, Fan Riquan, Zhu Chenhui, Sun Zi at iba pa ang singsing na Yang Xiaotian at Guo Wei. Hindi ko inaasahan na lalaban si Yang Xiaotian kay Guo Wei. Umiling si Xi Hong at ngumiti. Nakita ng lahat ang lakas ni Yang Xiaotian, na nasa top 5.
Ngunit ngayon ay lumalaban siya laban kay Guo Wei, at tila hindi man lang siya makapasok sa nangungunang 10. Ngumiti si Fan Riquan at sinabing, bagaman hindi makapasok si Yang Xiaotian sa nangungunang 10, ang batang ito ay nararapat na tumuon sa pagsasanay. Sa pangkalahatan, ang nangungunang 10 mag-aaral sa bawat pagtatasa ng pagpapatala ay tututuon sa pagsasanay ng Tiandao Academy. Sinabi ni Zhong Yun, ayon sa mga panuntunan, ang nangungunang 10 lamang ang maaaring sanayin ng aming akademya. Dahil hindi makapasok si Yang Xiaotian sa nangungunang 10, hindi siya maaaring sanayin bilang pangunahing estudyante. At ang kanyang lakas ay nagpapabuti sa pamamagitan ng pag-inom ng droga. Ang ganitong estudyante ay halos hindi makakamit ng anumang bagay sa hinaharap. Sinabi rin ni Sun Zi, tama ang elder. Dahil hindi siya makapasok sa top 10, hindi siya maaaring ilista bilang isang pangunahing estudyante. Sa kasamaang palad, wala siyang talento ng kanyang kapatid na babae, at wala siyang 12th level martial spirit. Kung hindi, maaari tayong gumawa ng exception para sa kanya. Ang akademya ay gumawa din ng mga exception sa nakaraan. Sa enrollment assessment, kung ang isang mag-aaral ay hindi nakapasok sa nangungunang 10, ngunit may martial spirit sa itaas ng 12 na antas, ang akademya ay gagawa din ng exception at ililista siya bilang isang pangunahing estudyante. Nakita ni Zhang He, ang dean ng Xuanbing Academy, na lalabanan niyang Xiaotian si Guo Wei at malamig na ngumiti. Ang Xuanbing Academy ay palaging may mabuting pakikitungo sa Wuding Academy. Nangako lang si Guo Wei sa kanya na kapag nakilala niya si Yang Xiaotian, hahampasin niya si Yang Xiaotian na parang aso. At si Gu Shi, ang prinsipe ng Gujian Kingdom, ay umiling din nang makita niyang nakikipaglaban si Yang Xiaotian kay Guo Wei. Sina Chen Changqing, Hile at iba pa ay tumingin kina Yang Xiaotian at Guo Wei sa entablado at mapait na ngumiti. Maaari silang makatagpo ng iba, ngunit kailangan nilang makilala si Guo Wei, na pinakamalakas. Sa entablado, tumayo si Guo Wei habang nakatalikod ang mga kamay, nakatingin kay Yang Xiaotian sa tapat niya, nakangiti, Yang Xiaotian, hindi mo inaasahan na makikilala mo ako, hindi ba? Mahinahong sinabi ni Yang Xiaotian, para sa akin, walang pagkakaiba sa pagitan mo at ni Hu Xiangqian. Sa sandaling sinabi ito ni Yang Xiaotian, lahat ng nasa eksena ay marahas na nag-react. Masyadong mayabang si Yang Xiaotian, naglakas loob siyang tingnan si Guo Wei ng ganito. Sino siya sa palagay niya? Kahit sina Xiao Yong at Lin Xiao ay hindi nangangahas na tingnan si Guo Wei. Ngayon lahat ng uri ng boses ay nagkakagulo. Maging si Xi Hong, ang dean ng Tiandao Academy, ay sumimangot, sa pag-aakalang sobra-sobra ang mga sinabi ni Yang Xiaotian. Ngumuso pa si Zhong Yun, ignorante ka. Ni hindi mo alam kung kaya mong kunin ang suntok ni Guo Wei mamaya, pero naglakas loob kang magsalita ng ligaw. Umiling din sina Fan Riquan, Zhu Chenhui at iba pa. Malinaw, naramdaman din nila na masyadong mayabang si Yang Xiaotian. Hindi rin nakaimik sina Chen Changqing, Hile at iba pa. Tumawa sa galit si Guo Wei. Inihambing talaga siya ni Yang Xiaotian kay Hu Xiangqian. Okay, Yang Xiaotian, gusto kong makita kung mayroon ka talagang ganoong lakas at ituring ako bilang Hu Xiangqian. Tumawa ng malakas si Guo Wei, at ang tunay na enerhiya ng kanyang buong katawan ay ganap na na-activate. Nagmula sa kanya ang isang lakas na nagpagulat sa mundo. Martial King ikapitong huling yugto. Sa mga nakaraang laro, hindi ipinakita ni Guo Wei ang kanyang tunay na kaharian sa labanan. Ngayong nakikita ang kaharian ni Guo Wei, lahat ay labis na nagulat. Maging sina Lin Xiao at Xiao Yong ay lubos na nagulat. Sa rostrum, nagulat din sina Xi Hong, Zhong Yun, Fan Riquan at iba pa. Pinangunahan nila ang napakaraming pagsusulit sa pagpasok sa Tiandao Academy, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang estudyante na umabot sa Martial King 7th late stage. Walang kapantay na henyo. Napabulala si Zhong Yun, labis na nasa sabik, si Guo Wei ay karapat-dapat na maging isang henyo na muling nagkatawang tao mula sa isang Diyos. Ang batang ito ay tiyak na magiging isang Diyos pagkatapos na sanayin ng ating akademya. Protektahan ang aking akademya kung gayon. Isang Diyos, iyon talaga ang Panginoon ng Kangshen Continent. Sa proteksyon ng isang banal na espiritu, ang Tiandao Academy ay hindi babagsak sa loob ng 10,000 taon. Natuwa rin si Xi Hong, ang batang ito, tatanggapin ko siya bilang aking alagad, at personal ko siyang tuturuan. Ngumiti si Fan Riquan at nagsabi, sa pagtuturo sa kanya ng dekano, tiyak na siya ay magiging isang walang katulad na Diyos ng espada ng henerasyon. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar.
Tumawa si Xi Hong, na nagpapakita ng kanyang pananabik. Maging si Yang Xiaotian ay nagulat na si Guo Wei ay nasa ikapitong huling yugto ng Martial King. Ang ikapitong huling yugto ng Martial King. Si Yang Xiaotian ay sabik na lumaban, at gusto lang niyang gamitin si Guo Wei upang subukan ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Matapos ipakita ni Guo Wei ang kanyang ikapitong huling yugto ng Martial King, biglang kumislap ang kidlat sa buong katawan niya, at bumagsak ang kidlat mula sa langit. Ang mga kidlat na ito ay nabalot sa paligid ng Guo Wei, at ang kamanghamanghang kapangyarihan ng kidlat ay sumugod sa nakapalibot na langit at lupa. Nagulat ang lahat ng mga disipulo sa paligid at napaatras. Ito ang sinaunang Thunder God Art, ang unang sinaunang sining na nagpapadalisay sa katawan. Biglang tumayo si Xi Hong at napasigaw nang makita ang eksenang ito. Ano, ang sinaunang Thunder God Art? Maraming Academy Masters at Sect Masters ang nagulat. Ang Ancient Thunder God Art, ang unang sinaunang Art Refining Art, ay sinasabing magagawang mag-transform sa Thunder God kapag ito ay umabot sa peak state, at ang katawan ay walang talo at walang kamatayan. Alam ng lahat na si Guo Wei ay nag-practice ng sinaunang sining na nagpapadalisay sa katawan, at ang kanyang katawan ay hindi magagapi, ngunit walang nakakaalam na siya ay nagsasanay ng sinaunang Thunder God Art. Ngayong nakikita na si Guo Wei ay nagsasanay ng unang sinaunang sining na nagpapadalisay sa katawan, lahat ay kumukulo. Good. Good. God bless my Tiandao Academy, there is such a genius join my Tiandao Academy. Tuwang-tuwa si Xi Hong. Siya ay palaging kalmado, ngunit ngayon na nakikita ang talento ni Guo Wei at talento na lumalaban sa langit, mahirap hindi maging excited. Tuwang-tuwa rin sina Zhong Yun, Fan Riquan at iba pa. Si Guo Wei, na nagsanay ng sinaunang Thunder God Art, ay may katawan na ganap na perpekto. Sa ganoong perpektong katawan, anumang sword technique o anumang mahiwagang kapangyarihan ng Tiandao Academy sa hinaharap ay doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ginamit ni Guo Wei ang lahat ng kanyang lakas upang i-activate ang sinaunang Thunder God Art, at ang kulog at kidlat ng siyam na langit ay patuloy na bumagsak, tulad ng isang ahas na kulog na bumabalot sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan ng kanyang katawan, tinitigan si Yang Xiaotian na may kidlat sa kanyang mga mata, at sinabing, Yang Xiaotian, hindi ba sinabi mo na itinuring mo ako bilang Huxiangqian? Ngayon, tingnan ko kung kaya mo ang suntok ko. Pagkatapos sabihin iyon, kumislap siya sa harap ni Yang Xiaotian ng kasing bilis ng kidlat at direktang sinuntok siya. Nang sumuntok si Guo Wei, ang kalangitan ay puno ng kulog at kidlat. Si Guo Wei ay tila isang Diyos ng kulog. Kahit saan siya magpunta, sinusundan ng kulog. Ang walang katapusang kapangyarihan ng kulog at kidlat, kasama ang kapangyarihan ng kamao ni Guo Wei, ay tumama sa dibdib ni Yang Xiaotian. Siya ay may mabangis na mga mata, at gustong pasabugan si Yang Xiaotian ng isang suntok. Naglakas loob si Yang Xiaotian na hamakin siya, at kahit na naglakas loob na makita siya bilang Hu Chen, hindi ito mapapatawad. Siya ang muling pagkakatawang tao ng mga Diyos, ang walang kapantay na talento kailanman sa kasaysayan ng walang armas na kolehiyo, at ang taong kilala bilang isang Diyos sa hinaharap. Yang Xiaotian, maglakas loob kang sisihin ng mga Diyos at mamatay. Habang mas gustong magalit si Guo Wei, mas iniisip niya, lalo niyang hinihimok ang buong katawan niya. Nang makitang ang kapangyarihan ng kulog sa kalangitan ay nilunod ni Yang Xiaotian, sa sandaling ito, si Yang Xiaotian, na nakatayo doon, ay biglang sumuntok. Kapag pumutok si Yang Xiaotian, niyugyug niya ang langit para sumigaw. Isang kakilakilabot na longway ang sumugod mula kay Yang Xiaotian, na sumasaklaw sa siyam na araw. Ang kakilakilabot na dragon na ito ay nalulula sa siyam na araw na layway ni Guo Wei. Nang niyanig niya ang pag-awit ni Tianlong, naramdaman ng lahat na ang mga puso ay nanginginig, at ang kaluluwa ay hindi maaaring magbago. Maging si Xi Hong at iba pa ay walang pagbubukod. Sa gulat ni Xi Hong at ng iba pa, nakita ko ang higit sa 100 tunay na dragon na binomba ng kapangyarihan ng fistang ni Yang Xiaotian. Sa pagtingin sa higit sa 100 tunay na dragon ng langit, nanlaki ang mga mata ng lahat. Boom! Ang kamao ng karne ni Yang Xiaotian ay sumabog kay Guo Wei Shouquan. Binomba ni Bailong ang siyam na araw ni Guo Wei sa siyam na araw. Parang sasabog ang mundo, isang malakas na pagsabog ang tumunog. Nang tumama ang kamao ng karne ni Yang Xiaotian at kamao ni Guo Wei Shou, naramdaman na lamang ni Guo Wei na siya ay tinamaan ng isang sinaunang Diyos na dragon ng Tai. Ang kapangyarihang nagpapalpitate sa kanya ay lumipad na parang isang kapansanan. Unang napagtanto ni Guo Wei ang pakiramdam ng binomba. Nang bombahin ni Guo Wei ang singsing, nakita niya ang sulok ng singsing na kanyang nataman, lahat sila ay bumagsak at bumagsak.
Patay na ang mundo. Maririnig ang karayom. Huminto lang doon ang crowd na excited pa. Tuwang-tuwa lang akong sinabi na ang ex-Hong ni Tianyo ng Tiandao College ay nakatitig kay Guo Wei, at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Noong una, inakala niya at ng lahat na nasuntok ito ni Guo Wei, sapat na para mapalipad si Yang Xiaotian, at isang suntok ay sapat na para itakda ang tagumpay. Ngunit ang pambobomba pala ay si Guo Wei, na nagsanay sa Diyos ng kulog, si Wu Wangqi sa huling bahagi ng panahon. Lin Xiao, namatay si Xiao Yong na parang manok na kahoy. Si Chen Changqing, ang mga elder ng Sword Hall ng Hile ay natigilan din. Ito, imposible. Kumain si Zhong Yun, ang pangit ng mukha, parang lumilipad. Si Guo Wei, na nagpractice ng sinaunang Thunder God, kung gaano kalakas ang laman, maaari nilang isipin, ngunit natalo sila sa katawan ni Yang Xiaotian. Ibinuko ni na Fan Rikwon, Zhu Chenhui, Sun Zi at iba pa, hindi ko alam kung paano ilarawan ang kanilang nararamdaman sa kanilang mga puso. Maging si Yang Xiaotian ay nagulat. Hindi ko inaasahan na siya ay napakalakas sa ilalim ng 80% ng kanilang mga lakas. Ang Shilongju ay talagang ang nangungunang paraan ng ehersisyo ng tribo ng Teiku Dragon. Sa pagkamatay ng mga tao, bumangon si Guo Wei mula sa ground floor. Nakita ko na ang jersey ng hindi nakakapagkolehiyo sa Guo Wei ay binombo kung saan-saan, na parang tinatangay ng kapangyarihan ng terorista. Ang ulo ni Guo Wei ay lumabas, pinapanood si Yang Xiaotian sa takot. Hindi siya nawala ng mahabang panahon. Siya ay palaging walang talo. Ngunit ngayon ay kaharap si Yang Xiaotian, mayroon pa siyang takot na hindi pa niya nararanasan noon. Tumingin siya kay Yang Xiaotian nang may pagdududa. Ngayon pa lang ang kapangyarihan ni Yang Xiaotian ay talagang nagpasabog ng 100 tunay na dragon. Ano ang kasanayan ng dragon? Nilinang niya ang sinaunang Thunder God Ju. Ito ang pinakamalakas na taktika sa pagpino noong sinaunang panahon. Anong mga ehersisyo ng dragon ang mas mahusay kaysa sa kanyang sinaunang Thunder God Ju? Ngayon lang, siya at si Yang Xiaotian ay sumabog. Naramdaman na lang niya na ang kanyang hindi masisirang kamaong bakal ay bumamba sa mga kuko ng dragon ng Teiku Dragon. Ngayon, masakit pa rin ang 5 daliri niya. Huminga ng malalim si Guo Weishen at pinigilan ang kanyang takot. Ang kanyang mga mata ay malamig. Yang Xiaotian, hindi ko ginawa ang aking makakaya ngayon. Ang iyong martial arts ay hindi kasing husay ko. Ang kaharian ay hindi kasing husay ko. Eto na, ang liwanag ni Guo Wei sa likod ng kanyang katawan ay malakas, at isang malaking gintong leon ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang gintong leon na ito ay parang bundok. Ang plataporma ay sapat na malaki, ngunit nang lumitaw ang gintong leon, agad na naramdaman ng lahat na ang singsing ay mas maliit. Golden Lion King. Maraming malalakas na tao ang nagulat. Golden Lion King, ang pinakamalakas na hari ng Lion Monster, ang nangungunang 12 antas ng martial arts. Ito ang kaluluwa ni Guo Weiwo. Ang Golden Lion King ay hindi isang ordinaryong 12-level top martial arts. Mayroon ding malalakas at mahinang kaluluwa sa 12 antas ng pinakamataas na antas ng martial arts. Kahit na sa maraming 12 antas na nangungunang martial arts, ang Golden Lion King ay talagang ang nangungunang 10. Oo, ang Golden Lion King. Nagmamalaki ang boses ni Guo Wei, at sa ilalim ng liwanag ng Golden Lion King, tila nabalot siya ng isang layer ng ginto. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Mula sa malayo, si Guo Wei na may matangkad na figure ay parang isang sinaunang Diyos ng gintong hayop. Sa oras na ito, lumitaw si Guo Wei sa isang gintong espada. Nang lumitaw ang ginintoang espada, isang sinag ng ginintoang espada ang nag-refraction sa paligid, at lahat ay nakaramdam ng pagkahiwa sa katawan. Isang batis ng prestihiyo, nagngangalit sa mundo. Lahat ay natatakot. Ito ay, Tianjian, Jindi Sword. Nabigla si Xi Hong, Zhong Yun at iba pa. Ang espada sa kamay ni Guo Wei ay ang listahan ng Tianjian ng 1000th Golden Emperor Sword. Bagamat isa lamang itong 110th sword, sapat na ito para mabigla ang lahat sa eksena. Ang mundo ng martial arts ay malawak at walang hanggan, at hindi alam ng henyo kung gaano, ngunit makokontrol niya ang makalangit na espada at makuha ang henyo na kumikilala sa Lord of the Sword. Kunin ang kanilang Shenlong Empire, ang buong Shenlong Empire ay kayang kontrolin ang Sky Sword, hindi sapat. Ang Dragon Empire ay mabuti, at ang ilang mga imperyo ay walang sinumang makakontrol sa Heavenly Sword.
At ngayon, nakuha talaga ni Guowei ang Golden Emperor Sword para kilalanin siya bilang kanyang amo at kontrolin ang Golden Emperor Sword. Isang henyo na walang kapantay sa loob ng 10,000 taon. Lalong natuwa si Exi Hangbi nang makita niya si Guowei na gumanap ng sinaunang Thunder God technique ngayon lang. Bilang dean ng Tiandao Academy, tiyak na alam niya kung gaano kahirap ang kilalanin bilang master ng Heavenly Sword. Mayroong sapat na mga henyo sa Tiandao Academy, ngunit walang makikilala bilang master ng Heavenly Sword. Ang pagkilala bilang master ng Heavenly Sword at ang kakayahang kontrolin ang Heavenly Sword ay nagpakita na ang talento ni Guowei sa swordsmanship ay talagang kamangha-mangha. Nagulat din sina Chen Changqing, Hili at iba pa nang makitang nakuha talaga ni Guowei ang Golden Emperor Sword para kilalanin siya bilang kanyang Panginoon. Bagamat kamangha-mangha rin ang talento ng kanilang Hallmaster sa swordsmanship, hindi niya nakuhang kilalanin siya ng Heavenly Sword bilang kanyang master, di ba? Golden Emperor Sword. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang Golden Emperor Sword sa kamay ni Guowei at nagulat siya. Isa sa mga dahilan kung bakit siya pumasok sa Tiandao Academy ay para sa Dragon Control ang sword ng Tiandao Academy. Hindi niya inaasahan na si Guowei ay mayroon ding Heavenly Sword sa kanyang kamay. Oo, ang Heavenly Sword Golden Emperor Sword. Tumingin si Guowei kay Yang Xiaotian ng may pagmamalaki at panlalamig. Yang Xiaotian, ipakita mo ang iyong espada. Pagkatapos ay itinutok niya ang espada kay Yang Xiaotian. Nang makita ang mapagmataas na hitsura ni Guowei, hindi ipinatawag ni Yang Xiaotian ang Tungtian Divine Sword. Ang lakas ng espada sa kanyang katawan ay nagkakagulo, at 100 Super Treasure Sword ang lumitaw sa kanyang likuran. Nang lumitaw ang 100 Super Treasure Sword sa likod ni Yang Xiaotian na parang pabo reel na kumakalat ang buntot nito, ang kamanghamanghang enerhiya ng espada ay dumiretso sa kalangitan. Ang daan-daang sword beam, sa ilalim ng sikat ng araw, ay nagparamdam sa lahat na nabulag. Napatingin ang lahat sa 100 super sword sa likod ni Yang Xiaotian at natigilan. Super Treasure Swords. 100. Kung ito ay 100 top-level treasure swords, ang lahat ay hindi magugulat. Ang susi ay super ang daang treasure sword ni Yang Xiaotian. Ang mga nangungunang kayamanan ay bihira, ngunit mayroon pa ring ilan, ngunit ang mga sobrang kayamanan ay napakabihirang. Mahirap makakita ng isa sa mga ordinaryong oras, ngunit ngayon, si Yang Xiaotian ay mayroon ng 100. Paano siya magkakaroon ng napakaraming kayamanan? Nanlaki ang mga mata ni Fan Rikwon. Sa pangkalahatan, kapag ang antas ng pagpino ay umabot sa antas ng nangungunang 10 master craftsman, ang mga sobrang kayamanan ay maaaring pinuhin. Nagulat si Zhu Chenhui at nagtanong, maaari ba itong iwan ni Cao Shan? Bilang tagapagtatag ng Divine Sword Academy, si Cao Shan ay nag-aaral ng swordsmanship sa buong buhay niya, at mahilig siyang mangolekta ng iba't ibang mga kayamanan. Tumango si Exi Hong at sinabing, natatakot akong totoo ito. Iniwan ni Cao Shan ang pamana ng Sword Hall sa Divine Sword Academy, at nakuha ni Yang Xiaotian ang mana ng Sword Hall ni Cao Shan. Bali-balita na may iba't ibang kayamanan na naiwan ni Cao Shan sa mana sa Sword Hall. Mukhang totoo. Sa entablado, natigilan din si Guowei. Hiniling niya kay Yang Xiaotian na ipakita ang kanyang espada, ngunit hindi niya inaasahan na direktang magpapakita si Yang Xiaotian ng 100 Super Treasure Sword. Sinulyapan niya ang 100 Super Treasure Sword sa likod ni Yang Xiaotian at malamig na sinabi, ang halaga ng isang espada ay nakasalalay sa kalidad nito, hindi sa dami nito. Sapat na ang isa. Yang Xiaotian, paano kung mayroon kang 100 Super Treasure Swords? Lahat sila ay basura sa harap ng aking Golden Emperor Sword. Ngayon, panoorin kong putulin ang iyong 100 Super Treasure Swords. Sa puntong ito, tumalon siya at iniwagayway ang Golden Emperor Sword. Kaagad, malakas ang kapangyarihan ng emperador. Sinamahan ng gininto ang liwanag, isang kamanghamanghang sword light ang agad na pumutol sa espasyo ng singsing at naglaslas sa harap ni Yang Xiaotian. Ikanaway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, at nakita ang 100 Super Treasure Sword na naging mga dragon, na tumama sa liwanag ng espada ng kalaban ng may hindi kapani-paniwalang katumpakan. Pagkatapos, sa ilalim ng kontrol ni Yang Xiaotian, ang 100 espada ay bumagsak sa hangin at naging isang napakalaking haligi ng espada, na agad na dumating sa ulo ni Guowei, at pagkatapos ay bumagsak ng may umiikot na momentum. Ang 100 mahabang espada ay napakabilis kaya ang liwanag ng espada ni Guowei ay naalis na lamang, at bago pa siya makagalaw, isang malaking haligi ng espada ang bumagsak sa kanyang ulo. Ang mukha ni Guowei ay nagbago ng gusto sa takot, at gamulong siya sa lupa. Sa sandaling gamulong siya sa gilid, nakita niya ang haligi ng espada na tumama sa lupa kung saan siya nakatayo lamang. Boom!
Isang butas ng espada na ilang metro ang laki ang sumabog sa lupa ng singsing. Sa pagtingin sa butas ng espada na ilang metro ang laki, naramdaman ni Guuwei ang kanyang anit na nanginginig. Kung hindi lang siya mabilis na nakaiwas ngayon, natatakot ako na ngayon, isang butas ng espada na ilang metro ang laki ang direktang sesabog sa kanyang katawan. Anong uri ng eksena kung ang isang butas ng espada na ilang metro ang laki ang sabog sa kanya? Ang mga tao sa paligid ng singsing ay tumingin kay Guuwei sa singsing, ngunit kakaiba ang kanilang mga mukha, dahil bagamat ngayon lang nakaiwas si Guuwei sa hanay ng espada ni Yang Xiaotian, siya ay natama ng sword energy. Naramdaman ni Guuwei ang mga titig ng mga tao at hindi naiwasang hawakan ang lugar kung saan namamanhid ang kanyang anit. Nakita niya na ang lugar ay makinis na parang seda, ngunit hindi niya mahawakan ang anumang buhok. Hindi alam ni Guuwei kung ano ang nangyayari. Siya ay galit na galit, Yang Xiaotian, papatayin kita. Pinahit niya ang Golden Emperor Sword sa kanyang kamay. Sa turn, ilang gintong espada chi ang bumaril kay Yang Xiaotian. Ang bawat sword chi ay napakabilis, at maraming mga master ang hindi malinaw na nakikita ito. Ngunit winagaway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, at nakita ang ilang sword chi na bumaril, na natalo ang sword chi ni Guuwei. Napakabagal ng espada mo. Natapos magsalita si Yang Xiaotian, ang kanyang mga daliri ay parang mga espada, at ang isang sword chi ay bumaril, na higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa sword chi ni Guuwei kanina lamang. Sa pagtingin sa sword chi na paparating sa kanya, nagulat si Guuwei at napalingon, ngunit mas mabagal pa rin siya ng kalahating hakbang, at ang kanyang kanang tainga ay tinusok ng sword chi ni Yang Xiaotian. Tinakpan ni Guuwei ang kanyang butas na kanang tainga, galit na galit, at iniwagayway ang Golden Emperor Sword sa kanyang kamay. Biglang, ang isang pagsabog ng gininto ang enerhiya ng espada ay naging mabibigat na alon ng espada, na tumama kay Yang Xiaotian. Ngunit sa oras na ito, ang 100 mahabang espada ay parang isang marahas na ulan, na sumasabog sa mga alon ng gintong espada. Pagkatapos, nagkalat ang 100 mahahabang espada, at ang bawat espada ay talagang tumama sa isang galaw ng espada. 100 espada, iyon ay, 100 iba't ibang galaw ng espada. Ang kalangitan ay puno ng sword energy, direktang nakaturo kay Guuwei. Si Guuwei ay nasa ring, tinitingnan ang daan-daang galaw ng espada at lakas ng espada na bamaha, ang kanyang mukha ay mapatla, at patuloy niyang pinahit ang Golden Emperor Sword sa kanyang kamay sa takot. Sa rostream, pinanood ni na Exi Hong, Fan Riquan at iba pa sina Yang Xiaotian at Guuwei na nakikipagkompetensya, at habang pinapanood nila, mas lalo silang hindi komportable. Si Guuwei, ang Supreme Sword Genius na pinapabore ng lahat ng mga nangungunang pinuno ng kanilang Tiandao Academy, ay talagang inabuso ni Yang Xiaotian sa isang larangan na hindi man lang niya malabanan. Ito ba talaga ang Supreme Sword Genius na pinapabore ng lahat ng kanilang nangungunang pinuno? Nang makita ang mga ekspresyon ni Exi Hong at ng iba pa, ipinaliwanag ni Zhong Yun, wala pang oras si Guuwei na gawin ang Supreme Magic Sword Technique. Hanggat ginagawa niya ang perpektong Supreme Magic Sword Technique, tiyak na matatalo si Yang Xiaotian. Bang! Sa oras na ito, nagkaroon ng malakas na ingay mula sa singsing, at si Guuwei ay natama ng espada ni Yang Xiaotian, at siya ay nakahiga muli sa gilid ng singsing, puno ng dugo, at hindi makabangon ng mahabang panahon. Nabulunan si Zhong Yun. Si Guuwei ay hindi makabangon ng mahabang panahon. Nang hahakbang na sana ang referee para tingnan ang mga pinsala ni Guuwei, nakita niya si Guuwei, na puno ng dugo, nanginginig at nakatayo. Talagang nababalot siya ng dugo. Kulog na apoy na parang dugo ang lumitaw sa buong katawan niya. Patuloy na tumaas muli ang aura ni Guuwei. Ang kidlat ay namuo at naging isang dagat ng kulog. Nasira ang sinaunang Thunder God technique ni Guuwei. Nagtatakang sabi ni Hile. Si Zhong Yun at ang mga master ng Wooding Academy ay nasa sabik nang makita nila ito. Napakahirap na masira ang sinaunang pinakamalakas na diskarte sa pagpino ng katawan tulad ng sinaunang Thunder God technique. Kapag nabasag na ito, tiyak na tataas ang lakas. Ang lakas ni Guuwei ay tumaas ng husto, kaya mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Naramdaman ni Guuwei ang marahas na kapangyarihan ng kulog at kidlat sa kanyang katawan, at ang kanyang damit panglaban ay gumagalaw ng walang hangin. Walang mga pagkakamali sa isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum. Yang Xiaotian, kunin mo ang aking espada. Ang kanyang mga mata ay mabangis, at ang Golden Emperor Sword ay tumama. Nang tumama si Guuwei gamit ang espadang ito, nagbaliktad ang yin at yang, ang oras at espasyo ay nabaligtad, at ang lahat ay nagkaroon ng ilusyon na ang langit ay naging lupa at ang lupa ay naging langit.
Kataas-taas ang mahiwagang kapangyarihan, Reincarnation Sword Technique. Kasakdalan. Nakilala ng isang master ng espada ang espada ni Guowei sa isang sulyap at napabulalas. Kataas-taas ang mahiwagang kapangyarihan, Reincarnation Sword Technique, pagiging perpekto. Nagulat ang lahat. Talagang nilinang ni Guowei ang Reincarnation Sword Technique sa ganap na ganap. Maging si Chen Changqing ay nagulat. Ang Reincarnation Sword Technique ay hindi isang ordinaryong pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan, ngunit isang napakataas na mahiwagang kapangyarihan. Nakipag-ugnayan din siya sa Reincarnation Sword Technique noong nakaraan, ngunit alam niya ang kapangyarihan ng espadang ito. Dahil natama ng Reincarnation Sword Energy, ang dugo sa katawan ay damaloy pabalik, at ang 7 orifice ay damyugo hanggang sa mamatay. Paano kung kunin ko ang iyong espada? Ikinumpas niyang Xiaotian ang kanyang kamay, at ang 100 mahabang espada ay biglang nagsanib sa isang mahabang espada, at siya ay tumama gamit ang espada. Biglang, mayroong libu-libong sword chi. Sa libu-libong sword chi, ang araw at ang buwan ay sumikat at bumagsak, libu-libong mga hayop ang lumitaw, mga bundok at mga ilog ay muling lumitaw, at lahat ng bagay sa mundo ay naruroon. Nagbanggaan ang sword chi ng 2 tao. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na pagsabog. Nang mawala ang sword chi ng 2 tao. Ang arena ay naputol ng hindi na makilala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng espada chi ng 2 tao. At paulit-ulit ding umatras si Guowei, at malabo ang kidlat sa kanyang katawan. Ang kanyang punit-punit na damit panglaban ay pinutol ng espada chi. Sa pagtingin kay Guowei na paulit-ulit na umatras at duguan mula sa mga sulok ng kanyang bibig, lahat ay natigilan. Ang perpektong kaharian ng Reincarnation Swordsmanship ni Guowei ay natalo pa rin. Ano yun ngayon lang? Naalala ni Fan Riquan ang espada ni Yang Xiaotian ngayon, at nagdududa. 10,000 Phase Sword Technique. Sabi ni Exi Hong sa sobrang solemn na tono. At ito ang perpektong kaharian. Matapos marinig ang sinabi ni Exi Hong na ginamit ni Yang Xiaotian ang Wan Xiang Sword Technique, nagulat silang lahat sina Fan Riquan, Zhong Yun, Zhu Chenhui, Sun Zi at iba pa. Daan-daang taon na ang nakalilipas, mayroong isang Janmen Master na gumamit ng Wan Xiang Sword Technique upang talunin ang halos lahat ng mga kalaban sa Tiandao Empire. Gayunpaman, ang Master ng Janmen ay biglang nawala sa ilang kadahilanan. Ang Wan Xiang Sword Technique ay nawala din sa loob ng daan-daang taon. Wan Xiang Sword Technique. Iniwan na naman ito ni Cao Shan. Hindi ko akalain na nakuha pala ni Cao Shan ang Wan Xiang Sword Technique. Bulalas ni Fan Riquan. Hinawakan ni Guowei ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, ang kanyang mukha ay nagpakita ng nakakabaliw na tingin, at isang uri ng dugo ang nasusunog sa kanyang buong katawan. Muling tumaas ang kanyang aura. Malinaw, gumamit siya ng ilang uri ng bawal na paraan upang pilitin na mapabuti ang kanyang paglilinang. Yang Xiaotian, hindi ako naniniwala na matatalo ako sayo. Hindi ako matatalo sayo. Duguan ang mga mata ni Guowei, at ang Golden Emperor Sword ay tumama muli. Kunin mo ang aking pangalawang espada. Umungol si Guowei. Siya ay tumama gamit ang isang espada, at isang nakasisilaw na enerhiya ng espada ang lumipad palabas. Ang nakasisilaw na enerhiya ng espada na ito ay tulad ng maliwanag na liwanag ng mga bituin sa kalangitan, at tulad ng kinang ng mga sinaunang hiyas. Ito ay napakasilaw at kamangha-mangha. Brilliant swordsmanship. Sabay-sabay na sabi ni Exi Hong, Zhong Yun at iba pa. Ang may-ari ng Golden Emperor Sword 1,000 taon na ang nakalilipas ay ang Golden Emperor, isang henerasyon ng mga emperador. Ang Brilliant Swordsmanship ay ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan na nilikha ng Golden Emperor. Hinamon ng Golden Emperor noong panahong iyon ang Holy Realm gamit ang kanyang Emperor Body at tinalo ang Holy Realm. Napakaganda nito, kung kaya't siya ay pinarangalan din bilang isa sa 10 pinakamakapangyarihang emperador sa Shenlong Empire sa loob ng 1,000 taon. Kahit na matapos ang 1,000 taon, hinangaan pa rin ng mga tao ang Golden Emperor. Ngayon, ang makikinang na swordsmanship na ginamit ni Guowei ay perpekto din. Napakalakas ng napakatalino ng eskrimidor na sinasabing kahit ang pinakamatigas na pinong bakal sa mundo ay maaaring putulin ng isang espada. Habang tinitingnan ng napakatalino na enerhiya ng espada na dumarating, iniwagayway muli niyang Xiaotian ang mahabang espada sa kanyang kamay. Nang iwagayway niyang Xiaotian ang mahabang espada, ang nakapalibot na langit at lupa ay talagang huminto, na parabang ang langit at lupa ay tinamaan ng malakas. Sunod-sunod na lumipad palabas si Sword Chi. Ang espadang kiss na ito ay tila magulo, ngunit nang magsama-sama sila, bumuo sila ng isang misteryosong pattern. Boom!
Ang espada ni Yang Xiaotian na si Qi ay bumangga muli sa nakasisilaw na espada na si Qi. Ang nakasisilaw na espada na Qi, na sinasabing kayang pumutol kahit na ang pinakamatigas na pinong bakal sa mundo gamit ang isang espada, ay agad na natalo at sumabog ng walang bakas. At ang sword Qi pattern ni Yang Xiaotian ay pumutok patungo kay Guowei na may puwersa na maaaring tanggihin ang lahat. Nagulat si Guowei at iniwagayway ang Golden Emperor Sword sa kanyang kamay. Ang Sword Qi ay naging isang sword wall, sinusubukang hadlangan ang pattern ng Sword Qi ni Yang Xiaotian, ngunit ito ay walang silbi. Agad na tumagos ang pattern ng Sword Qi ni Yang Xiaotian. Sa huling sandali, nagpatawag si Guowei ng gintong kalasag. Ang gintong kalasag na ito, na may mga ron na dumadaloy sa katawan ng kalasag, ay may kamanghamanghang kapangyarihan ng imperial. Boss! Ang kalasag ay naalis, at si Guowei ay paulit-ulit na napatumba, na dumura ng dugo. Napasandal si Guowei sa lupa gamit ang kanyang espada, kaya hindi siya natamba. Lahat ng nasa eksena ay labis na nabigla sa eksenang ito. Ang lakas at talento ni Guowei sa swordsmanship ay walang pag-aalinlangan. Ang kanyang Samsara sword technique at brilliant sword technique ay parehong perpekto. Gayunpaman, gaano man kalakas si Guowei, gaano man kahusay ang swordsman ni Guowei, palagi siyang natatalo ni Yang Xiaotian. Natalo siya ng masama. Sword technique na nanginginig sa langit. Naalala ni Fan Riquan ang espada ni Yang Xiaotian ngayon at napasigaw siya sa gulat. Mas sikat ang Heaven Shaking sword technique kaysa sa Myriad Aspect sword technique. At ang Heaven Shaking sword technique na ginamit ni Yang Xiaotian ay perpekto din. May pangatlong espada ba? Naglakad si Yang Xiaotian patungo kay Guowei gamit ang isang espada. Ang ikatlong espada. Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Guowei. Ngumisi si Guowei, ang kanyang ngiti ay mabangis, okay, ipapakita ko sa iyo ang aking pangatlong espada. Sword of Senador Luo Hell. Mabagal niyang sinabi, at ang Golden Emperor Sword sa kanyang kamay ay tumama. Nang marinig ang espada ng impyerno ni Guowei, nagbago ang mukha ni Exihong at ng iba pa. Pwede kaya? Binunot ni Guowei ang kanyang espada, nag-iba ang kulay ng langit at lupa, ang hangin ng espada ay umuungol, na parang lumabas sa impyerno. Ito ang tibak ng impyerno, at gayon din ang tibak ng kamatayan. Nang makita ang espadang ito, ang lahat ay natakot. Nakita ito ni Yang Xiaotian at sabay na hinampas ng kanyang mahabang espada. Isang espada ang lumabas, lahat ay pinatay. Gaano man kalakas ang pag-iral sa mundo, tila papatayin ito ng espadang ito. Ang espada ng impyerno ni Guowei ay natagos din ng espada ni Yang Xiaotian, at tuluyang napatay, na walang naiwan. Ang espada ng pagpatay ay tumama kay Guowei ng buo. Inihagi si Guowei mula sa singsing at nabasag sa lupa ng square. Basag-basag na ang kanyang battle robe. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum. Tumayo si Yang Xiaotian sa ring at tumingin sa kalaban, may pang-apat na espada ba? Itinaas ni Guowei ang kanyang ulo at sinubukang hawakan ang espada, ngunit naubos niya ang huling lakas at bumagsak doon, nawalan ng malay. Nagulat ang lahat sa plaza. Ang tatlong espada ni Guowei ay perpekto lahat. Ngunit lahat sila ay ganap na nadurodge ng tatlong espada ni Yang Xiaotian. Nawala. Ang mga estudyante ng Wooding Academy ay tumingin kay Guowei na nawala ng malay at nawala ng malay doon, lahat ay nanlumo, bigo at malungkot. Ang Guowei ay palaging isang bundok na sinasamba ng mga estudyante ng Wooding Academy. Ngunit ngayon, ang bundok na ito ay bumagsak, hindi bumagsak, ngunit nakahiga doon na parang patay na aso. Tiningnan nina Xiaoyong at Lin Xiao si Guowei na nakahiga doon, at ang kanilang kalooban ay hindi mapatahimik ng mahabang panahon. Bago magsimula ang kompetisyon, palagi nilang tinuturing si Guowei bilang ang huling kalaban, ngunit ngayon, si Guowei ay nakahiga doon. Si Xiaoyong, na nagbanta na tingnan kung si Yang Xiaotian ay kasing lakas ng sinabi ng mga chismis, ay nanatiling tahimik. Kahit na nilinang niya ang walang katapusang kapangyarihan ng mga bituin at ang kanyang martial soul ay ang Diyos ng sinaunang astrolohiya, ang kanyang lakas ay tiyak na hindi mas malakas kaysa kay Guowei. Kahit si Guowei ay binugbog hanggang mamatay, kaya kung makikilala niya si Yang Xiaotian mamaya, pipilitin ba niya ang sarili niya o aamin na lang sa pagkatalo? Nagbago ang mukha ni Xiaoyong. Sa ikalawang labanan ng nangungunang 100, nakilala ni Yang Xiaotian ang isang disipulo mula sa Ancient Sword Academy, na siyang unang akademya sa Ancient Sword Country. Ang disipulong ito ay hindi mahina, ngunit nang makita niyang ang kanyang kalaban ay si Yang Xiaotian, umamin siya ng pagkatalo ng walang sabi-sabi.
Pagkatapos ay dumating ang ikatlo at ikaapat na laro. Maya-maya, lumabas na ang top 10. Ang anak ng Thunder ay maaari lamang makapasok sa top 20 sa dulo. Sina Yang Xiaotian, Xiao Yong, at Lin Xiao ay pawang nakapasok sa nangungunang 10. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa nangungunang 10, ang kalaban na si Yang Xiaotian ay gumuhit sa unang laro ay si Lin Xiao, na mayroong 1,000 beses na banal na katawan. Nang makita ng lahat na ang unang laban ni Yang Xiaotian sa nangungunang 10 ay si Lin Xiao, lahat sila ay nasa sabik. Ano sa tingin mo ang laban na ito? Tanong ni Exi Hong sa mga senior member ng Tiandao Academy. Sa pagkakataong ito, nanatiling tahimik si Zhong Yun. Nag-isip si Sun Zi at sinabing, ang 1,000-layer divine body ni Lin Xiao ay ipinanganak na may banal na kapangyarihan at hindi magagapi na depensa. Sinasabing walang sinuman sa parehong kaharian ang makakasira nito. Hindi siya dapat matalo. Ngunit sa huli, kahit siya ay hindi kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, ang eksena ng pagsuntok ni Yang Xiaotian kay Guo Wei ay masyadong nakakagulat. Sa ilalim ng tingin ng lahat, sina Yang Xiaotian at Lin Xiao ay lumapit sa ring. Tumingin si Lin Xiao kay Yang Xiaotian at may kumpiyansang sinabi, Yang Xiaotian, talagang napakalakas mo, napakalakas na hindi normal, ngunit ngayon, mananalo ako. Pagkatapos sabihin iyon, tahimik siyang umawit ng isang spell, at nakitang nahati ang walang laman, at isang higanteng hayop ang lumabas doon. Si Lin Xiao ay hindi lamang makapangyarihan sa kanyang sarili, ngunit isa ring beastmaster na may malakas na talento. Ang higanteng hayop na kanyang nasakop ay isang higanteng unggoy sa ika-8 antas ng Martial King Realm. At ito ay ang huling ika-8 antas ng Martial King. Beast Tamer. Nagulat silang lahat sina Exi Hong, Zhong Yun, Fan Riquan at iba pa. Si Lin Xiao ay talagang isang Beast Tamer. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Bukod dito, ang halimaw na kinokontrol ni Lin Xiao ay umabot na sa ika-8 huling yugto ng Martial King. Si Lin Xiao ay isang Martial King sa ika-7 gitnang yugto, ngunit maaari niyang kontrolin ang isang Martial King sa ika-8 huling yugto. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang talento ni Lin Xiao para sa pagpapaamo ng hayop. Kung walang sapat na talento para sa pagpapaamo ng hayop, imposibleng kontrolin ang isang halimaw na mas malakas kaysa sa sarili. Ngunit ginawa ito ni Lin Xiao. Mabuti. Masayang-masaya si Zhong Yun at tumawa, hindi ko akalain na si Lin Xiao ay talagang napakatalino ng hayop na tamer. Talagang isang malaking sorpresa. Sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo si Lin Xiao sa unang pwesto. Anuman ang dahilan, ayaw niyang manalo si Yang Xiaotian sa unang pwesto. Umiling din si Exi Hong. Noong una, inakala ng lahat na si Yang Xiaotian ang mauna sa enrollment na ito, ngunit sa huli, si Lin Xiao ay naging napakalakas na beast tamer. Ang ika-8 antas ng huling yugto ng demonyong hayop ng Martial King lamang ay sapat na upang bigyan si Yang Xiaotian ng kahirapan. Idagdag pa dyan si Lin Xiao, na mayroong 1,000 antas na banal na katawan at hindi magagapi na depensa, at si Yang Xiaotian ay halos walang pagkakataong manalo. Sa oras na ito, si Guo Wei, na nawala ng malay ni Yang Xiaotian, ay nagising pagkatapos na gamutin ng lahat sa Wuding Academy. Nang makita ni Lin Xiao na ipinatawag ang ika-8 antas ng huling yugto ng demonyong hayop ng Martial King, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Para sa kanya, mas mabuti para kay Lin Xiao na manalo sa unang pwesto kaysa kay Yang Xiaotian na manalo sa unang pwesto. Tumingin siya kay Yang Xiaotian sa ring, tuwang-tuwa, Yang Xiaotian, kahit talunin mo ako, sa huli, hindi mo pa rin makukuha ang unang pwesto. Sa oras na ito, ang higanteng unggoy na tinawag ni Lin Xiao ay biglang umungol sa langit, na nanginginig sa isipan ng lahat. Ang dagandong ng higanteng unggoy ay talagang may kapangyarihang tumagos sa kaluluwa. Pinuno ng isang kamangha-manghang kapangyarihan ng hayop ang mundo. Nagulat ang lahat. Anong klaseng unggoy ito? Nagulat ang isang alagad ng pamilya. Sa rostrum, tiningnan ni Exi Hong ang higanteng unggoy ni Lin Xiao, at habang tumitingin siya, lalo siyang nabigla, ito ang sinaunang mabangis na hayop na si Zuyan. Sa sandaling sinabi ito ni Exi Hong, nagulat si Zhong Yun, Fan Riquan, Zhu Chenhui at iba pa, ang sinaunang mabangis na hayop na si Zuyan. Pinagmasdan nilang mabuti, at sigurado, ang higanteng unggoy sa likod ni Lin Xiao ay kamukhang kamukha ng mabangis na hayop na binanggit ni Zuyan sa mga sinaunang aklat. Ang sinaunang mabangis na hayop na si Zuyan ay may puting ulo at pulang paa, at may malaking buntot, at ang higanteng unggoy sa harap ni Lin Xiao ay mayroon ding puting ulo at pulang paa, at may malaking buntot.
Ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng plaza ay nagulat lahat nang marinig nila na ang higanteng unggoy ni Lin Xiao ay ang sinaunang mabangis na hayop na si Zuyan. Kahit na ang mabangis na hayop na si Zuyan ay hindi isang banal na hayop, ang linya ng dugo nito ay napakalakas din. Ito ay sikat noong sinaunang panahon at ang pinakamalapit sa banal na hayop. Oo, ang demonyo kong hayop ay ang mabangis na hayop na si Zuyan. Nang ang lahat ay nag-uusap, sinabi ni Lin Xiao. Matapos itong kumpirmahin ni Lin Xiao, nagulat si Zhong Yun, ito nga ang mabangis na hayop na si Zuyan. Ang mabangis na hayop na si Zuyan ay may walang katapusang kapangyarihan at napakatalas na kuko. Sa isang kuko, maaari nitong hatiin ang bundok. Siguradong matatalo si Yang Xiaotian. Mukhang matatalo si Yang Xiaotian. Ang mga estudyante ng Wuding Academy ay nanunuya, akala ni Yang Xiaotian ay siya ang mananalo sa unang pwesto, ngunit ngayon, ang kanyang plano ay mabibigo. Naghiyawan at tuwang-tuwa ang mga estudyante ng Ares Academy. Sa gulat ng karamihan, si Lin Xiao at ang mabangis na hayop na si Zuyan ay naglakad patungo kay Yang Xiaotian. Si Zuyan ay matangkad at malaki, parang isang maliit na bundok. Bawat hakbang niya, nanginginig ang arena. Yang Xiaotian, kung ikaw ay isang Beastmaster, maaari mo ring ipatawag ang halimaw. Sabi ni Lin Xiao. Malinaw niyang binubuli si Yang Xiaotian dahil sa walang halimaw. Naisip ni Yang Xiaotian ang Sky Blue Thunder Python at umiling, hindi na kailangan. Kung ipatawag niya ang Sky Blue Thunder Python, natatakot siya na mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Sa panahong iyon, kahit na ang Dragon Empire ay maaaring maalarma. Nang marinig ni Yang Xiaotian na hindi, sinabi ni Lin Xiao, okay lang. Kung mayroon kang halimaw, maaari mo itong ipatawag. Sigurado siyang walang halimaw si Yang Xiaotian. Napagpasyahan niya na si Yang Xiaotian ay hindi maaaring magpatawag ng halimaw na hayop, at nais niyang gawing masama si Yang Xiaotian. Nakikita ni Yang Xiaotian ang iniisip ni Lin Xiao. Stop talking nonsense, action. Nanlamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, at naglakad siya patungo kay Lin Xiao, napasuko mo ang ganoong basura, at may lakas kang loob na ipakita ito. Ano ba? Basura? Nang marinig ng lahat na pinapagalitan ni Yang Xiaotian si Lin Xiao at sinabing basura ang halimaw na hayop ni Lin Xiao, lahat sila ay natigilan. Napakamayabang nitong Yang Xiaotian na ito. Nagalit si Zhong Yun, hindi mo alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa. Iyon ang sinaunang mabangis na hayop na si Zuyan, ang pinakamalapit na pag-iral sa banal na hayop, at talagang sinabi ni Yang Xiaotian na ito ay basura. Galit talaga si Zhong Yun. Umiling din sina Xi Hong, Fan Riquan at iba pa. Yang Xiaotian, sino ka sa tingin mo? Hindi napigilan ng isang estudyante mula sa God of War Academy ang galit na sinabi, maghintay at tingnan ng Zuyan ni Senior Brother Lin Xiao na inaabuso ka ng gusto na hindi mo na makilala ang sarili mong ina. Sa ring, galit din si Lin Xiao at sinigawan ng Zuyan Beast sa tabi niya, go, sabog siya hanggang mamatay. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Ang hayop na Zuyan sa tabi niya ay umungal at sumugod patungo kay Yang Xiaotian. Bagamat malaki si Zuyan, napakabilis nito. Dumating ito kay Yang Xiaotian sa isang sandali ng pagkagambala, at ang malalaki at napakatalas nitong kuko ay sumampal kay Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay mahina at isang maliit na bagay lamang sa harap ng malalaking kuko ng Zuyan Beast. Nang makitang sasampalin na ng matutulis na kuko ni Zuyan si Yang Xiaotian sa isang meat pie sa ring, biglang huminto sa himpapawid ang napakarahas na malalaking kuko ni Zuyan. Pagkatapos, umatras si Zuyan na may bakas ng takot sa kanyang mukha, natakot na tumingin kay Yang Xiaotian. Ang biglaang eksenang ito ay nagulat sa lahat. Anong nangyayari? Talagang tumigil ang pag-atake ni Zuyan. Maging si Lin Xiao ay nagulat. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Naramdaman lang niya na si Zuyan ay labis na natatakot kay Yang Xiaotian. Pero ano ang kinatatakutan niya? Naglakad si Yang Xiaotian patungo kay Zuyan. Sa sandaling ito, biglang, ang takot na hayop na Zuyan ay lumuhad at nanginginig. Nang makitang talagang lumuhad si Zuyan kay Yang Xiaotian, nataranta ang lahat. Ano ang operasyong ito? Hindi ba halimaw ni Zuyan Lin Xiao? Bakit siya lumuluhod kay Yang Xiaotian? Tiningnan ni Yang Xiaotian ang nanginginig na si Zuyan. Siyempre, alam niya kung ano ang kinatatakutan ni Zuyan, dahil sa sandali ng pag-atake nito, naramdaman niya ang hininga ng hari ng mga hayop, ang Sky Blue Thunder Python. Nararamdaman ang nakakatakot na pag-iral ng Sky Blue Thunder Python. Nakita ni Lin Xiao na ang halimaw na si Zuyan, na kanyang kinokontrol, ay talagang lumuhad kay Yang Xiaotian, at ang kanyang mukha ay sobrang pangit.
Sumigaw siya, bumangon ka. Kasabay nito, galit na galit niyang inactivate ang blood sacrifice technique para kontrolin si Zuyan, ngunit gaano man siya umungal o kung paano niya ay activate ang blood sacrifice technique, wala itong silbi. Si Zuyan ay nanginginig at gumagapang sa lupa. Lumapit siyang Xiaotian sa harap ni Zuyan at pinaalis siya sa ring, umalis ka. Si Zuyan, na kasing laki ng burol, ay hinayaan niyang Xiaotian na sipain siya palayo at nahulog sa ilalim ng ring. Laking gulat ng lahat nang makita ang eksenang nasa harapan nila. Nagulat sila nang makitang si Zuyan ay pinalayas niyang Xiaotian sa ring na parang basura. Si Xi Hong, Zhong Yun, Guo Wei at iba pa ay natulala. Sinipa niyang Xiaotian si Zuyan at tumingin kay Lin Xiao. Nandoon pa rin si Zuyan ngayon, na sumasakop sa halos lahat ng espasyo ng ring. Ngayong wala si Zuyan, nakatayo si Lin Xiao sa ring, mag-isa. Si Lin Xiao, na tumawag kay Yang Xiaotian upang ipatawag ang kanyang halimaw na hayop, ay namutla nang makita niyang nakatingin sa kanya si Yang Xiaotian. Natakot talaga siya nang tumingin siya kay Yang Xiaotian. Bago ito, puno siya ng kumpiyansa. Naisip pa niya na wala na siyang kailangang gawin. Ang kanyang hayop na si Zuyan ay madaling makitungo kay Yang Xiaotian. Pero paano naman ngayon? Si Zuyan ay nakahiga sa ring habang nakataas ang kanyang puwitan, hindi naman talaga patay o nagpapanggap na patay. Ngayon, ikaw na. Sabi ni Yang Xiaotian. Sinubukan ni Lin Xiao na maging kalmado, ngunit siya ay mahiyain sa loob. Itinutok niya ang kanyang kutsilyo kay Yang Xiaotian, kahit walang Zoyan Beast, matatalo pa rin kita. Sa puntong ito, lumitaw ang banal na liwanag mula sa kanyang buong katawan. Ang bawat pulgada ng kanyang balat ay bumubulusok ng mga sinag ng banal na liwanag. Ito ang thousand-layered divine body. Isang napakalaking banal na kapangyarihan, na nangingibabaw sa kalangitan. Saan man dumaan ang banal na kapangyarihan, talagang naramdaman ng lahat na sila ay sumasamba. Kunin mo ang aking espada, Ling Tian ba daw? Sumigaw si Lin Xiao, at naglaslas gamit ang isang espada. Isang walang kapantay na enerhiya ng espada ang pumutol sa mga layer ng kalawakan at naglaslas sa harap ni Yang Xiaotian. Ling Tian ba daw? Maraming matatanda sa akademya ang nagulat nang makita nila ang Ling Tian ba daw ni Lin Xiao. Ang Ling Tian ba daw ay ang tanyag na kasanayan ng Ling Tian War God, ang nagtatag ng War God Academy. Ito ay isang top-notch at pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan. Noong nakaraan, tinalo ng Ling Tian War God ang hindi mabilang na malalakas na lalaki gamit ang Badaw sword technique na ito. Halos walang makaharang sa kanyang dalawang espada. May isang alamat na kapag lumabas si Ling Tian War God Badaw, lahat ng demonyo ay umaatres. Bagamat maaaring pinalaki ito, makikita rin na malakas si Ling Tian Badaw. At ngayon ang Ling Tian Badaw ni Lin Xiao ay nalinang din sa perpektong estado. Ang Badaw Sword Energy ng perpektong estado ay may kapangyarihan ng 10,000 lalaki. Nang makita ang lakas ng talam ni Ling Tian Badaw na dumarating, nawala ang mahabang espada ni Yang Xiaotian, at lumitaw ang isang malaking talam. Ang malaking talam na ito ay isa ring sobrang kayamanan na kanyang pino. Itinaas niya ang malaking talam at sinulsal ito ng basta-basta. Nang laslasin ito ni Yang Xiaotian, mayroong libu-libong enerhiya ng talam. 10,000 blades. Nang makita ang 10,000 blade energy na nalaslas ni Yang Xiaotian, naalala ni Xi Hong ang isang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan na nawala sa loob ng maraming taon. Ang 10,000 blades ay isa rin sa 11 pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan na iniwan ni Cao Shan. Ang blade energy ng 10,000 blades of the perfect realm ay tumama sa blade energy ng Badaw. Ang enerhiya ng talam ay sumabog, nakasisilaw at walang kapantay. Ang blade energy ng Badaw ay naalis, at ang blade energy ng 10,000 blades ay dumiretso sa Lin Xiao sa isang iglap. Nang tumama ang blade energy ng 10,000 blades, ang treasure armor sa katawan ni Lin Xiao ay agad na tinadtad at nahati sa hindi mabilang na piraso. At si Lin Xiao mismo ay tinadtad din ng paulit-ulit. Nang patatagin niya ang kanyang katawan, nakaramdam ng init ang lalamunan ni Lin Xiao, ibinuka niya ang kanyang bibig, at bumulwak ang isang subo ng dugo. Tumingin siya kay Yang Xiaotian sa takot. Bilang karagdagan sa pagiging bihasa sa espada, si Yang Xiaotian ay bihasa rin sa espada. Hindi lamang niya matagumpay na nilinang ang matagal nang nawawalang supreme swordsmanship ni Wan Dao, ngunit nilinang din niya ang Wan Dao sword energy at naabot ang perpektong estado. Ang nakaraang Wan Ziyang swordsmanship, Han Tian swordsmanship, at ang Sword of Slaughter ay nasa perpektong kalagayan. Sa kasalukuyang Wan Dao, ito ang perpektong estado ng apat na pinakamataas na supernatural na kapangyarihan.
Ilang supremong supernatural na kapangyarihan ang nilinang ni Yang Xiaotian. Ilang pinakamataas na supernatural na kapangyarihan ang kanyang nilinang hanggang sa perpektong estado. Nagulat si Lin Xiao, at ngayon ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ay nagulat din. Maraming malalakas na lalaki ang hindi makapaglinang ng isang pinakamataas na supernatural na kapangyarihan sa perpektong estado sa kanilang buong buhay, ngunit si Yang Xiaotian ay aktwal na nilinang ang apat na pinakamataas na supernatural na kapangyarihan sa perpektong estado. Ang susi ay wala pang 9 na taong gulang si Yang Xiaotian. Maging si Exi Hong ay kailangang mamangha. May pangalawang espada ba? Naglakad si Yang Xiaotian patungo kay Lin Xiao na may hawak na malaking espada. Pangit ang itsura ni Lin Xiao. Ngayon lang, ginamit ni Yang Xiaotian ang tono na ito para kausapin si Guo Wei. Galit na itinaas ni Lin Xiao ang kanyang espada, inikot ang kanyang tunay na diwa, at ang banal na liwanag ng kanyang banal na katawan ay lumundag. Yang Xiaotian, hindi ako naniniwala na maaari kang magkaroon ng ikalimang supreme magic power. Muli siyang naglaslas gamit ang kanyang espada. Nang maglaslas siya gamit ang kanyang espada, gumulong ang enerhiya ng espada, gumulong ang heat wave, at ang nakapaligid na mundo ay tila pumasok sa mundo ng apoy na magma. Fire Emperor Sword Chi. Nang makita ang enerhiya ng flame sword na ito, maraming tao ang bumulalas. Fire Emperor Sword Chi, ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan na nilikha ng henerasyon ng makapangyarihang Fire Emperor. Nang makita ito, naglaslas din si Yang Xiaotian gamit ang kanyang espada. Ang lakas ng espada ay malamig at lumulubog na parang dagat. Sumipol ang malamig na hangin sa stage. Ang rolling sword energy ng Fire Emperor Sword Chi ay agad na natakpan ng malamig na sword energy. Saan man dumaan ang malamig na enerhiya ng espada, patuloy na nawawala ang Fire Emperor Sword Chi. Oo, naglaho, parang hindi nagpakita. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Ang malamig na enerhiya ng espada ay muling naglaslas kay Lin Xiao. Si Lin Xiao ay natama ng kutsilyo, napadpad, at nahulog sa lupa mula sa singsing. Nang bumagsak si Lin Xiao sa lupa, isang nakakatakot na hiwa ng kutsilyo ang nakita mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang ibabang tiyan. Sa pagtingin sa nakakatakot na hiwa ng kutsilyo, lahat ay nakalanghap ng malamig na hangin. Si Lin Xiao ay isang 1,000-layer divine body, isang superior divine body, ngunit siya ay nasugatan pa rin ng ganito ng kutsilyo ni Yang Xiaotian. Kung medyo mas malalim ang hiwa ng kutsilyo, natatakot ako na baka mapunit ang tiyan ni Lin Xiao. Hinawakan ni Yang Xiaotian ang kutsilyo at malamig na tumingin kay Lin Xiao, na nakahandusay sa lupa at hindi na magawa ang ikatlong kutsilyo. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang estudyante ng God of War Academy. Ang estudyante ng God of War Academy, ang mabangis na hayop na si Zuyan na kakasigaw lang kay Lin Xiao, ay inabuso si Yang Xiaotian ng labis na hindi niya makilala ang sarili niyang ina. Ngayong nakita niya si Yang Xiaotian, natakot siya kaya nanghina ang kanyang mga binti at hindi siya makatayo ng tuwid. Sa huli, inihayag ng referee na nanalo si Yang Xiaotian. Habang pinapanood si Yang Xiaotian na lumalabas sa ring, walang tagay sa eksena, tanging tahimik na pagkabigla. Si Lin Xiao, na nagtataglay ng superior na banal na katawan, ay natalo pa rin. Kahit na sa tulong ng sinaunang mabangis na hayop na si Zuyan, ito ay walang silbi. Siya ay natalo pa rin ng malupit tulad ni Guo Wei. Si Zhong Yun, na galit ngayon at pinuna si Yang Xiaotian dahil sa hindi niya alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa, ay tumigil na sa pagsasalita. Lahat ay nasa halo-halong emosyon. Natalo si Guo Wei, at ngayon kahit si Lin Xiao, na nagtataglay ng superior divine body, ay nawala. Sino pa ang makakalaban ni Yang Xiaotian? Napatingin ang lahat kay Xiao Yong. Naramdaman ni Xiao Yong ang tingin ng lahat, ngunit hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanila. Pagkatapos, ito ang ikalawang labanan ng nangungunang 10. Sa ikalawang labanan, iginuhit ni Yang Xiaotian si Xiao Yong. Bagamat alam niyang tiyak na haharapin niya si Yang Xiaotian, hindi maiwasang manginig ang mga kamay ni Xiao Yong nang talagang iginuhit niya si Yang Xiaotian. Sa inaasahan ng lahat, umakyat si Xiao Yong sa entablado at direktang inamin ang pagkatalo kay Yang Xiaotian. Nang ibuka niya ang kanyang bibig, naramdaman ni Xiao Yong ang kanyang mukha na namula, ang kanyang puso ay bumilis ng tibok, at nais niyang makapasok siya sa bitik ng lupa. Bago ang kompetisyon, nanumpa siya sa lahat ng mga gwardya na kung makilala niya si Yang Xiaotian sa kompetisyon, tiyak na hindi siya magpapakita ng awa, ngunit ngayon, hindi man lang siya ng ahas na igalaw ang kanyang mga kamay. Sa huli, nanalo si Yang Xiaotian sa unang pwesto.
Napuno ng emosyon si Exihong nang makita niyang ang unang pwesto sa Tiandao College ay napanalunan ni Yang Xiaotian. Sa wakas, isa-isa niyang ibinigay ang unang premyo kay Yang Xiaotian, kasama ang pinakamataas na kapangyarihang mahiwagang, Sky Thousand Swords. Hawak ang premyo, bumalik sa bahay sina Yang Xiaotian, Wu Qi, Chen Changqing at iba pa. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Yang Xiaotian, may biglang umiyak at umungal. Tapos na, tumaya ako kay Guowei para manalo sa pagkakataong ito, at itinaya ko ang buong kapalaran ko. Ganon din ako, bet ko pa ang mamahaling espada ng nanay ko. Kung ganoon ay tiyak na papatayin ka ng iyong ina. Napaungol ang lahat. Bumalik si Yang Xiaotian sa kalsada, dumaan sa negosyo, at ibinenta ang 10 top grade 9 niyang longevity pills at ang set ng mga high-level na kayamanan. Ngayon, kahit na ang kanyang mga nasasakupan ay nilamon ang pinakamataas na grado na 9 niyang longevity pills at gumamit ng mga sobrang kayamanan, kaya ang mga basurang ito ay syempre walang silbi. Bumalik sa bahay, sina Wu Qi, Liu An, Chen Changqing at iba pa ay espesyal na pagdiriwang ng daching. May tawanan at tawanan sa bahay, at kahit ang maliit na ginto ng pagdila ng lollipop ay dinilaan ang magnanakaw. Ang mga resulta ng pagtatasa ng pagpapatala ng Tiandao College ay mabilis ding bumalik sa mga pangunahing kaharian. Dumating sina Yang Jiezuang, Yang Ming at Yang Hai sa Xingyu City para magtrabaho, ngunit nakita nila na bihirang takpan ng Xingyu City ang mga parol ng pista, at ang mga lantern ay puno ng mga ilaw. Hindi napigilan ni Yang Hai na hawakan ang isang pangunahing gwardya ng pamahalaan ng lungsod at tinanong kung ano ang nangyayari. Ibinalik lang ang balita mula sa Tiandao Huangcheng City. Sa enrollment assessment ngayong taon, si Lord Yang Shen ang nanalo sa unang pwesto. Ang pangunahing pamahalaan ng lungsod ay binantayan ng kaguluhan, inutusan ng kanyang kamahalan, ipagdiwang ang mga lungsod ng bansa. Nanalo si Yang Xiaotian sa unang kaluwalhatian ng kaharian ng Shanghai. Sina Yang Ming at Yang Hai ay nanatili sa isa. Ang ibig mong sabihin, si Yang Shen, Yang Xiaotian, ang nanalo sa unang enrollment assessment nitong Tiandao College. Tanong ni Yang Hai. Oo, si Lord Yang Shen. Tuwang-tuwang nagbabantay ang pangunahing pamahalaan ng lungsod, nabalitaan ko na si Guowei, na walang paaralang kolehiyo, ay nagpractice ng pinakamalakas na taktika sa pagpino noong sinaunang panahon, ngunit sinuntok pa rin ni Lord Yang Shen. Siya ay kakila-kilabot. Nariyan din ang kanyang Royal Highness ng Emperor Xiaoyong, na nakilala si Master Yang Shen, ngunit hindi nang ahas na lumabas. Nagsalita ang tagapag-alaga ng pangunahing pamahalaan ng lungsod. Ang utak ni Yang Hai ay umuugong, at hindi niya marinig ang kanyang sinabi sa kanyang likuran, at nang umalis si Yang Ming, ang kanyang mga mata ay walang liwanag, at ang anim na Diyos ay walang Panginoon, na parang ang kaluluwa ay nawala. Nympho. Gabi na noon. Matapos magdiwang ang lahat, kinuha ni Yang Xiaotian ang Sword of the Thousand Swords, at sinimulan nitong basahin. Si Chen Kong Chenjian ay isa nga sa nangungunang 10 swordsmanship ng Beidou Institute. Ang mahiwaga ay lubhang katanji tangi. Si Yang Xiaotian ay nakalubog sa kaharian ng espada ni Xingkong Chenjian. Unconsciously, malalim na ang langit. Nang si Yang Xiaotian ay nahuhulog sa kaharian ng espada ni Xingkong Chenjian, ang mga pangunahing pamilya ng mga unibersidad at kolehiyo ng mga pangunahing hari, ngunit maraming mga master ang natutulog magdamag. Pinag-usapan nila ang admissions assessment nitong Tiandao College at pinag-usapan ang Yang Xiaotian. Maliwanag din ang main hall ng Tiandao College. Tumingin si Exihong kay Zongyun, at sinabi ni Fan Raitequan, ano sa tingin mo ang enrollment assessment ngayong taon? Napaungol si Fan Rikheng, dahil si Yang Xiaotian ay nanalo sa unang pagtatasa, dapat gawin ng ating kolehiyo ang kanyang mga mapagkukunan upang linangin siya. Ang pagtatasa ng pagpapatala ng nakaraang Tiandao College ay tututuon sa nangungunang 10. Para sa unang lugar, gagawin namin ang lahat upang linangin ang mga mapagkukunan. Narinig ni Zongyun ang kanyang mga salita at agad na nagsabi, ito ay hindi angkop. Ang martial arts ni Yang Xiaotian ay 11 antas lamang. Hindi sila kasing galing ni Guowei at Lin Xiao, Guowei, Lin Xiao, at sino man sa kanila ay mas malakas kaysa kay Yang Xiaotian. At huwag kalimutan, si Guowei ay ang pagkilala sa Sword Golden Emperor Sword. Sa tingin ko ay tiyak na malalampasan ni Guowei at Lin Xiao si Yang Xiaotian sa hinaharap. Dapat nating gawin ang lahat ng mapagkukunan upang linangin si Guowei o Lin Xiao. Sinabi rin ni Sun Zi, sumasang-ayon din ako sa mga salita ni Brother Zong, dapat nating gawin ang lahat ng mga mapagkukunan upang linangin sina Guowei at Lin Xiao. Si Guowei ay ang reinkarnasyon ng mga Diyos, at kinikilala ng Golden Emperor Sword ang Panginoon.
Si Lin Xiao ay may superior na katawan, at pareho silang inaasahang makakamit ang kaharian ng mga Diyos sa hinaharap, ngunit si Yang Xiaotian ay maaaring hindi. Sa halip na mag-aksaya ng mga mapagkukunan kay Yang Xiaotian, mas mabuting gamitin ito kay Guowei, Lin Xiao. Ang pangalawang elder na si Zhu Chenhui ay hindi nagsalita, at ilan pang mga elder ang nakakabit kay Zongyun at Sun Zi. Mas optimistic din sila tungkol kina Guowei at Lin Xiao. Sumimangot si Fan Ritual, bagaman may mas mataas na talento sina Guowei at Lin Xiaowan kaysa kay Yang Xiaotian, ang enrollment assessment ngayong taon ay Yang Xiaotian. Sinabi ni Zongyun, ang kolehiyo ay hindi nagtatakda, at dapat gawin ang lahat ng mga mapagkukunan upang linangin ang unang lugar. Tahimik na sabi ni Fan Ritual. Ang kolehiyo ay hindi nagtatakda na dapat nating gawin ang lahat ng mga mapagkukunan upang linangin ang unang lugar. Magdamag. Maaraw. Lumabas si Yang Xiaotian sa silid at tinawag si Liuan ng ilan, at hinayaan ang ilang tao na pumunta upang makita ang pamilihan ng alipin ng Tiandao Huangcheng upang bumili ng isang batch ng mga alipin na nagbibigay batik. Tutal, malawak ang bahay, at kailangang alagaan ng mga tao. Aalis na sana si Yang Xiaotian ng bahay. Nang pumunta siya sa Tiandao College, nakita niya sina Chen Changqing, Hile, at Ren Feizo na pumunta kay Yang Xiaotian. Dahil natapos na ang enrollment assessment ng Tiandao College, 5 tao ang nagbitiw sa Yang Xiaotian at gustong bumalik sa Sword Academy. Bago umalis, nag-alinlangan si Chen Changqing at hiniling kay Yang Xiaotian na mag-ingat sa nakatatandang Zongyun, ang elder ng Tiandao College. Mag-ingat kay Zongyun. Kakaiba si Yang Xiaotian, pagkatapos ng lahat, wala siyang hinanakit kay Zongyun. Ipinaliwanag ni Chen Changqing, namatay si Lolo Zongyun sa kamay ni Master Cao Shan, kaya ang pamilya Zong ay palaging may sama ng loob sa ating Divine Sword College, at ang master ng may-ari ng palasyo ay nagmana ng mana ni Cao Shan, si Zongyun ay natatakot na trituhin kanya. Hindi paborable. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Nalito si Yang Xiaotian. Si Lolo Zongyun ay pinatay ni Cao Shan. Kaya ang Panginoon ng Palasyo, dapat kang mag-ingat kay Zongyun at sa Panginoon ng pamilya Zong. Sinabi ni Chen Changqing, bukod kay Zongyun, maraming Panginoon ang pamilyang Zong. Okay, alam ko. Sinabi ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay ipinadala si Chen Changqing at ang 5 ni Hile, na nagpadala ng 5 tao sa Emperor Tiandao, at nagbigay ng 5 tao na may super treasure sword. Matapos mawala ang personal na anino ni Chen Changqing sa kalangitan, tumalikod si Yang Xiaotian, ngunit hindi siya bumalik sa bahay, ngunit nagtungo sa Tiandao College, at pagkatapos ay dumiretso sa libro. Ayon sa mga regulasyon, ang nangungunang 10 enrollment assessment ng Tiandao College ay maaaring pumasok sa booktels, at basahin ang kung fu cheats at malaki at maliit na supernatural na kapangyarihan ng librong pavilion. Matapos makapasok sa Shuj, nang bumasag si Yang Xiaotian sa ilang mahiwagang panloloko sa ikatlong palapag, narinig niya na may mga disipulo sa sulok. Narinig ko na ang nangungunang brass ng kolehiyo ay mahigpit na nagtatalo kagabi. Naniniwala ang vice-presidente na dapat italaga ng kolehiyo ang lahat ng mapagkukunan nito sa pagsasanay kay Yang Xiaotian. Ngunit ang unang elder, ang ikatlong elder at marami pang ibang elder ay naniniwala na ang martial spirit ni Guowei at Lin Xiao ay mas mataas kaysa kay Yang Xiaotian, at inaasahang makakamit nila ang Divine Realm sa hinaharap. Dapat nilang italaga ang lahat ng kanilang resources sa pagsasanay kay Guowei at sa dalawa pa, at hindi dapat mag-aksaya ng resources kay Yang Xiaotian. Anong nangyari mamaya? Mamaya, iminungkahi ng unang elder na kung sino man ang unang makalusot sa martial sect realm sa tatlo ay dapat sanayin ang lahat ng kanilang resources. Sa mga nakaraang taon, palaging inilalaan ng kolehiyo ang lahat ng mapagkukunan nito sa pagsasanay sa nangungunang estudyante. Sa tingin ko, si Yang Xiaotian ang pinupuntirya ng unang elder. Tumahimik ka. Sa pakikinig sa talakayan sa sulok, nagulat si Yang Xiaotian. Nagkaroon ng ganoon. Bagamat iminungkahi lamang ni Zongyun na ang sinumang unang makalusot sa martial sect realm ay dapat sanayin kasama ang lahat ng kanyang mapagkukunan, alam ng lahat na sina Guowei at Lin Xiao ay parehong nasa ika-7 antas ng Martial King Realm. At siya ay nasa ika-4 na antas lamang ng Martial King Realm. Ayon sa normal na cultivation, tiyak na mas mabilis na malalampasan ni Guowei at Lin Xiao ang Martial Sect Realm. Kaya, ang panukala ni Zongyun ay malinaw na pabor kay Guowei at sa dalawa pa. Wala siyang pakialam sa resources ng Tiandao Academy.
Mas pinasok niya ang Tiandao Academy para makuha ang Yulong Sword at para sumali sa True Dragon Sect sa tulong ng Tiandao Academy. Gayunpaman, hindi ba naniniwala si Zhong Yun na mas mabilis na makakalusot sina Guo Wei at Lin Xiao sa Wuzong Realm? Pagkatapos ay hiniling niya kay Zhong Yun na buksan ang kanyang mga mata at tingnan kung sino ang mas mabilis na makakalusot sa kaharian ng Wuzong. Sa pag-iisip ng Dragon Sword, hinanap ni Yang Xiaotian si Huang Yiqing, ang punong guro ng unang baitang ng klase. Siya ngayon ay isang mag-aaral ng unang baitang ng klase ng Tiandao College. Si Huang Yiqing ay napakagalang at palakaibigan nang makita niya si Yang Xiaotian. Pagkatapos ng lahat, si Yang Xiaotian ay nangunguna sa pagtatasa sa taong ito. Nang marinig niyang nagtatanong si Yang Xiaotian kung paano mauunawaan ang Dragon Sword, natigilan si Huang Yiqing. Hindi niya inaasahan na itatanong ito ni Yang Xiaotian sa unang araw na pumunta siya upang makita siya. Bago ibuka ni Huang Yiqing ang kanyang bibig, ang isang estudyante sa tabi niya ay ngumisi. Yang Xiaotian, sa tingin mo ba maiintindihan mo ang Dragon Sword kung gusto mo? Ang kanyang tono ay hindi pala kaibigan at napaka-hindi pala kaibigan kay Yang Xiaotian. Ang estudyanteng ito ay si Zhong Lei, isang disipulo ng pamilya Zhong. Si Zhong Lei ay isa ring estudyante ng unang baitang klase, ngunit siya ay isang matandang estudyante na nakapasa sa Tiandao College Admissions Assessment noong nakaraang taon. Ang mga patakaran ng Tiandao College, sa pamamagitan lamang ng paglusot sa larangan ng martial arts maaari kang ma-promote sa ikalawang baitang. Nasa ika-9 na antas na ngayon ng Martial Arts King Realm si Zhong Lei, kaya first-year student pa rin siya. Itong Zhong Lei ay hindi simple. Siya ang pangalawa sa huling pagtatasa ng admission sa Tiandao Academy. In terms of talent, hindi siya inferior kay Xiao Yong at sa grupo niya. Tumingin sa kanya si Yang Xiaotian. Tumikim si Huang Yiqing at ipinakilala siya kay Yang Xiaotian. Xiaotian, ito si Zhong Lei, ang monitor ng ating klase. Kung mayroon kang anumang mga katanungan sa hinaharap, maaari mo siyang tanungin. Zhong Lei, isang disipulo ng pamilya Zhong. Naunawaan ni Yang Xiaotian. Nang makitang nakatingin sa kanya si Yang Xiaotian, tumayo si Zhong Lei nang may pagmamalaki. Yang Xiaotian, huwag mong isipin na magaling ka dahil nanalo ka sa unang pwesto sa pagsusulit na ito sa pagpapatala. Gusto mong maunawaan ang Dragon Sword sa sandaling dumating ka rito. Mayroong libu-libong mga mag-aaral sa Tiandao Academy. Ang mga mahuhusay na disipulo na gustong maunawaan ang Dragon Sword ay maaaring pumila sa tarangkahan ng akademya. Hindi mo na turn para intindihin ang Dragon Sword. Nakita ni Huang Yiqing na hindi tama ang kapaligiran, at mabilis na sinabi, Xiaotian, ang Dragon Sword ay isang makalangit na espada. Tunay na maraming disipulo ang gustong maunawaan ang Dragon Sword. Ang akademya ay nagtakda ng panuntunan na tanging ang nangungunang 10 disipulo sa baitang ang makakaunawa sa Dragon Sword. Sa puntong ito, naglabas siya ng manual sa kolehiyo at ibinigay ito kay Yang Xiaotian. Mababasa mo ng higit ang mga panuntunan sa akademya kapag bumalik ka. Si Yang Xiaotian ay malamig na tumingin kay Zhong Lei at kinuha ang manual ng kolehiyo mula kay Huang Yiqing. Pagkatapos, binigyan ni Huang Yiqing si Yang Xiaotian ng college battle robe at iba pang bagay. Nang papaalis na si Yang Xiaotian, muling bumantong hininga si Zhong Lei. Yang Xiaotian, mas mabuting sundin mo ang mga patakaran ng kolehiyo. Ako ang monitor ng unang klase ngayon. Kung hindi mo susundin ang mga patakaran ng kolehiyo, kailangan kitang turuan ng leksyon. Ikaw. Lumingon si Yang Xiaotian. Ang buong katawan ni Zhong Lei ay biglang napuno ng kidlat, at ang aura ng ika-9 na antas ng Martial King ay tumawid, na ikinulong si Yang Xiaotian. Ako na lang. Kahit na ikaw ang una sa enrollment assessment na ito, gusto kitang turuan ng leksyon, sapat na ang isang kamay. Mabilis na pumagitna si Huang Yiqing sa kanilang dalawa, at mapait na ngumiti kina Yang Xiaotian at Zhong Lei. Sabi ko, dalawang tiyuhin, huwag kayong mag-away sa aking maliit na bakuran, hindi kakayanin ng aking maliit na bakuran ang inyong paghagis. Kung gusto ninyong makipagkumpetensya, hindi pa huli ang lahat para makipagkumpetensya sa buwanang pagtatasa. Nabawi ang aura ni Zhong Lei, at tumingin siya kay Yang Xiaotian. Okay, hintayin natin ang buwanang pagsusulit, at pagkatapos ay makikipagkumpetensya tayo. Yang Xiaotian, do you dare? Bakit hindi? Tiningnan siya ni Yang Xiaotian ng masama at tumalikod. Ang mapanglait na tingin ni Yang Xiaotian ay nagpadilim ng mukha ni Zhong Lei. Malamig niyang tinitigan si Yang Xiaotian. Tutulungan niya si Yang Xiaotian na ipahinga ang kanyang mga kalamnan sa buwanang pagsusulit sa isang buwan. Bilang isang estudyante ng Tiandao College, si Yang Xiaotian ay nagkaroon ng tirahan na inayos ng kolehiyo. Bawat estudyante ay may independenteng patio.
Bilang una sa pagtatasa ng pagpapatala sa taong ito, ang patio ni Yang Xiaotian ay mas malaki kaysa sa iba pang mga estudyante. Bukod dito, ang patio ay puno ng espiritual na enerhiya, at maraming espiritual na bulaklak at espiritual na mga bagay na nakakatulong para sa paglilinang ang itinanam. Pagkaalis, pumunta si Yang Xiaotian sa tirahan na inayos ng kolehiyo upang tingnan, ngunit hindi siya nagtagal at bumalik sa kanyang sariling bahay. Gayunpaman, nang lalabas na siya ng gate ng kolehiyo, nakasalubong niya sina Guo Wei, Lin Xiao at Xiao Yong. Magkahawak kamay silang tatlo na naglakad at parang may magandang kwentuhan. Gayunpaman, bilang karagdagan sa tatlong tao, mayroon ding isang estudyante mula sa panloob na patio ng Tiandao College. Ang kabilang partido ay may espadang kilay at pulang ilong, maputi ang balat, at medyo payat. Sina Guo Wei, Lin Xiao at Xiao Yong ay sumusunod sa likod ng estudyanteng ito sa loob ng courtyard. Yang Xiaotian. Nang makita ni Guo Wei at ng dalawa pa na si Yang Xiaotian iyon, biglang nanlamig ang kanilang mga mukha. Ikaw si Yang Xiaotian. Ang inner courtyard na estudyante ay tumingin pataas at pababa kay Yang Xiaotian na may masusing tingin. Sinabi ni Guo Wei kay Yang Xiaotian, ito si Brother He Qingzhe mula sa inner courtyard ng ating Tiandao Academy. Si Brother He Qingzhe ay pinili ng Fulong Sword Sect at tiyak na makakasali sa Fulong Sword Sect sa hinaharap. Bakit hindi ka pumunta at magbigay ng respeto? Magbigay ng respeto. Ngumisi si Yang Xiaotian at tinitigan si He Qingzhe, ikaw ang nagpadala ng mga tao para dukutin ang kapatid ko. Si He Qingzhe ay mula sa Wuding Academy at pamilyar kay Guo Wei, kaya hindi nagulat si Yang Xiaotian. Nang makita ni Yang Xiaotian na nagtatanong sa sarili, tumingin si He Qingzhe kay Yang Xiaotian, paano kung oo, paano kung hindi? Kung oo, deserve mong mamatay. Malamig na tiningnan ni Yang Xiaotian ang kabilang partido. Narinig ito ni He Qingzhe, ang kanyang mga mata ay parang mga espada, anak, maniwala ka man o hindi, dudurugin kita hanggang mamatay dito. Pagkatapos ay sinabi niya, sa palagay mo ba ay hindi kita ng ahas na patayin dahil lang ang iyong kapatid na babae ay mula sa True Dragon Sect? Kahit na crush kita hanggang mamatay ngayon, walang magagawa sa akin ang True Dragon Sect. Sa puntong ito, lumakas ang kanyang momentum. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Nang kikilos na si He Qingzhe, biglang may dumating na estudyante sa loob ng courtyard. Ang estudyanteng ito sa loob ng courtyard ay matangkad at malakas, at ang kanyang momentum ay kamangha-mangha. Nang makita ang estudyanteng ito sa loob ng courtyard, nagdilim ang mukha ni He Qingzhe, Chen Jun. Sina Chen Jun, He Qingzhe, at Tian Milang ay kilala bilang tatlong henyong disipulo ng panloob na patio ng Tiandao Academy. Noon, nagtapos din si Chen Jun sa Divine Sword Academy, at sila ni He Qingzhe ay palaging magkaaway. Tumingin si Chen Jun kay He Qingzhe at mapang-asar na sinabi, He Qingzhe, outrest ka. Isa kang estudyante ng inner courtyard, pero naglakas loob kang atakihin ang isang freshman. Hindi ka ba nahihiya? Malamig na bamantong hininga si He Qingzhe, Chen Jun, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Kapag naintindihan ko ang Sword Tower, gagawin kitang mabuti. Pagkatapos nito, dinala niya sina Guo Wei, Lin Xiao, at Xiao Yong. Pagkaalis ni He Qingzhe at ng iba pa, sinulyapan ni Chen Jun si Yang Xiaotian at sinabing, Yang Xiaotian, tama ba? Dahil pareho tayong mula sa Divine Sword Academy, tutulungan kita sa pagkakataong ito, ngunit hindi na kita tutulungan muli sa hinaharap. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo. At saka, pagkatapos makapasok sa Tiandao Academy, mas mabuting huwag kang maging masyadong mayabang, kung hindi, walang makakapagprotekta sa iyo. Pagkatapos noon ay aalis na siya. Sinabi ni Yang Xiaotian, Chen Jun, tama ba? Sa palagay ko hindi ko hiniling na isipin mo ang sarili mong negosyo. At saka, huwag mo akong kausapin sa ganitong tono ng pangangaral sa hinaharap, kung hindi, kahit na taga Divine Sword Academy ka, sisubog pa rin kita. Umalis si Yang Xiaotian pagkatapos sabihin iyon. Sabog ako. Huminto si Chen Jun at tumingin sa paalis na figure ni Yang Xiaotian, nakaramdam ng galit. Narinig niya na si Yang Xiaotian ay napakamayabang, at siya ay talagang napakamayabang. Sa kasong ito, bata, kahit na lumapit ka sa akin na umiiyak sa hinaharap, hindi na ako makikialam sa iyong negosyo. Wala akong pakialam kung mabuhay o mamatay ang nanay mo. Pagkaalis ni He Qingzhe at ng iba pa, naglakad sila patungo sa direksyon ng Sword Tower. Sinabi ni Guo Wei, malaking problema si Chen Jun. Sa kanyang pagprotekta kay Yang Xiaotian, mahirap harapin si Yang Xiaotian.
Nang banggitin si Chen Jun, ang mga mata ni He Qingzhe ay puno ng pagpatay na layunin, hindi magtatagal si Chen Jun na mayabang. Malapit ko nang mauunawaan ang sword art ng Sword Tower. Kapag nalutas ko si Chen Jun, dahan-dahan kong dudurugin siyang Xiaotian hanggang mamatay.